Noong 2018, si Shen Xingruo ay nanalo ng kampyonato sa segundong-segundo na huling laban ng paligsahan ng Star City TV Station. Nag-propose sa kanya ang kanyang kasintahang si Lu Xingyan sa mismong lugar. Sila ay magkasama na simula noong sila ay 18 taong gulang at ang kanilang relasyon ay laging matatag, ngunit ang biglaang proposal na ito ay labis na ikinagulat ni Shen Xingruo. Para sa kanya, ang tunay na buhay ay hindi isang kwento at ang proposal ay maaaring hindi simula ng masayang buhay kundi katapusan ng isang pag-ibig. Sumapit ang 2024, si Shen Xingruo ay naging isang producer. Gumagawa siya ng isang dating show para sa mga ordinaryong tao na tinatawag na Paalam, na kabibighaning sandali. Bilang isang producer, kailangan niyang panagutan ang kalidad at mga manonood ng palabas, kaya sa pagkakataong ito, personal siyang pumunta sa airport upang pumili ng mga bisita. May kulang pa ring isang male guest na single na elemento ang palabas. May inaasahan si Shen Xingruo na isang flight attendant, ngunit tumanggi ang lalaki dahil inakala niya na sila ay mga manloloko. Nadiskubre ng scriptwriter na si Himing sa tabi ni Shen Xingruo ang isang mahusay na lalaki. Pagpasok ng dalawa sa waiting room, saka lang nadiskubre ni Shen Xingruo na ito pala si Lu Xingyan, ang kanyang ex-boyfriend. Naging napaka-awkward ng kapaligiran at ang mga alaala ng nakaraan ay bumalik sa kanyang isip na parang slow motion na pelikula. Naghiwalay sila hindi dahil sa nawala ang pag-ibig, kundi dahil sa pag-ibig kaya sila naghiwalay. Marahil ito ang pinakamasakit. Minsan, mahiwaga ang kapalaran ng dalawang tao. Sa pagkakataong ito, nagkasama sina Shen Xingruo at Lu Xingyan sa isang kaganapan. Iyon ay kailangan nilang dumalo sa kasal ng kanilang kaibigan bilang abay na babae at abay na lalaki. Nasira sa daan ang sasakyang nakaschedule na sunduin si Shen Xingruo. Walang magawa, si Shen Xingruo ay napilitang magtaksi. Nakita ni Lu Xingyan ang caller ID sa telepono ni Shen Xingruo. Nahulaan niyang pareho sila ng pupuntahan, kaya kusa siyang nagtanong kung gusto niya sumabay. May kotse siya at maaari niya itong ihatid. Magdedeni sana si Shen Xingruo, ngunit nang makita ang napakamahal na pamasahe ng taxi, pumayag na lang siyang sumabay kay Lu Xingyan. Nagdaos ng divorce ceremony sina Xu Chengshao at Chen Zhu. Sa entablado, nagsalita sila na parang dalawang nagdedebating abogado at medyo tensyonado ang sitwasyon. Dahil sa traffic, nahuli sina Shen Xingruo at Lu Xingyan, ngunit sa huli ay nakarating sila bago matapos ang seremonya. Bilang abay na babae at abay na lalaki, kinuha nila ang mga singsing para sa bagong kasal. Gayunpaman, isang hindi inaasahang insidente ang nangyari sa seremonya. Iyon ay, nagkamali ang ipinalabas na video, sa halip ay ang proposal video ni Lu Xingyan kay Shen Xingruo ang naipalabas. Noon, pumayag si Shen Xingruo, gustong ibalik ni Lu Xingyan ang ₱9,000 sa kanya, na eksaktong bayad para sa pagpaparehistro ng kasal. Sinabi ni Shen Xingruo na hindi na naniningil ng bayad ang Civil Affairs Bureau, ngunit ang pamasahe sa taxi mula sa lugar ng seremonya hanggang sa Civil Affairs Bureau ay eksaktong ₱9,000. Nakahinga ng maluwag si Lu Xingyan dahil nag-aalala siyang tatanggihan siya. Nang isuot niya ang singsing kay Shen Xingruo, tuwang-tuwa siyang binuhat ito at nagyawan ang buong bulwagan. Gayunpaman, hanggang ngayon, ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ay nananatiling misteryo sa lahat. Ang sumunod ay ang bahagi ng paghihiganti sa seremonya ng diborsyo. May mga inihandang unan sa pinangyarihan at maaaring kunin ng lahat ang mga unan at magbatuhan at sina Lu Xingyan at Shen Xingruo ay hindi rin naiba. Hindi sila nagkita sa loob ng 2 taon at maaari nilang gamitin ang labanan ng unan na ito upang ilabas ang lahat ng galit sa kanilang mga puso. Sina Lu Xingyan at Shen Xingruo ay magkababata at silang dalawa ay ipinanganak sa parehong taon, parehong buwan at parehong araw. Dahil lang ipinanganak sila, ang isa ay sa madaling araw at ang isa ay sa hating gabi at parehong nakakita ng mga bituin singtin. Kaya may salitang singtin sa kanilang mga pangalan. Dahil kailangang lumipat ng paaralan ni Shen Xingruo ngayong semestre, isinaayos ng ina Ilu na manatili siya sa kanilang bahay at nagkataon na iyon ay ang silid ni Lu Xingyan. Hindi inaasahan ni Lu Xingyan na sa loob lamang ng ilang araw niyang pag-alis ay ibinigay na ng kanyang ina ang kanyang silid sa iba. Si Lu Xingyan ay inimbitahan bilang isang guest para sa isang programa. Sa oras na ito, hindi pa alam ni Shen Xingruo ang tungkol dito. Nang inutusan siya ng kanyang pinuno na makipag-ugnayan sa guest, saka lang niya nalaman na si Lu Xingyan pala iyon. Dahil direktang utos ito mula kay Si Yang sa itaas, ang programang ito ay dapat nakasama ang pares ng Twin Stars dahil naging viral ang kanilang proposal video at napakainit pa rin ngayon. Ang anak na babae ni Si Yang ay dating tagahanga rin ng pares ng Twin Stars, kaya dapat na naroroon silang dalawa. Bilang isang producer, hindi angkop na lumahok si Shen Xingruo sa programa at bukod pa rito, walang ganoong alituntunin dati. Inakala niya na hindi rin papayag si Lu Xingyan, ngunit hindi inaasahan, si Lu Xingyan ay tila napakaaktibo. Alam ni Shen Xingruo na kasalukuyang nasa matinding paghihirap ang kanilang kumpanya at maraming tao sa labas ang naniningil ng utang, kaya nagpasya siyang kusang hanapin si Lu Xingyan. Kahit papaano, basta makumbinsi niya ito, may pag-asa pa ang kumpanya. Gayunpaman, sa unang pagkakataong nag-usap silang dalawa tungkol sa trabaho, hindi inaasahan ni Lu Xingyan na si Shen Xingruo ay walang awa siyang aanyayahan para sa gimmick ng programa. Bukod pa rito, tila tuluyan na nitong binitawan ang kanilang nakaraang relasyon. Dahil dito ay labis na nabalisa si Lu Xingyan at agad na nagbago ang kanyang saloobin. Mariin niyang sinabi na hindi siya sasali sa programa at
Bukod pa rito, ayaw na niyang banggitin pa ni Shen Xingruo ito sa kanya sa hinaharap at umalis. Hinabol siya ni Shen Xingruo at ng kanyang pinuno pababa at nasaksihan nila ang isang mapaglarong eksena niya at ni Attorney Tsai. May natanggap na tawag si Luxingyan mula sa kanyang anak na babae at naisip ni Shen Xingruo na marahil ito ang dahilan kung bakit tumanggi si Luxingyan na sumali sa programa. Si Shen Xingruo ay nakatira kasama nina Chen Zhu at Kim Kim. Pag-uwi niya, ikinuwento ni Shen Xingruo ang nangyari ngayon at sobrang sakit ng ulo niya dahil si Luxingyan ang tanging pagpipilian para sa kanilang programa, kaya hindi niya ito maiiwasan. Pumunta si Shen Xingruo sa bahay ni Luxingyan at labis siyang na-miss ni Ina Ilu, kaya ginamit niya ang emotional card para manatili si Shen Xingruo magdamag. Karaniwang umuuwi lang si Luxingyan tuwing holidays, ngunit hindi inaasahang bigla siyang umuwi ngayong gabi. Sa pakikipag-usap kay Ina Ilu, kinumpirma ni Shen Xingruo na si Luxingyan ay single pa rin. Sa totoo lang, sinadya ni Ina Ilu na mag-text sa kanyang anak na may problema at pagkatapos ay hindi na sumagot sa mga text. Nag-alala si Luxingyan na may nangyari sa kanyang ina, kaya agad siyang umuwi kahit hating gabi na. Gumawa ng pagkakataon si Ina Ilu para sa dalawa. Sinadya niyang sabihan si Luxingyan na ihatid si Shen Xingruo pa uwi. Hindi na kumbinsi ni Luxingyan ang kanyang ina, kaya wala siyang nagawa kundi ihatid ito. Sa kotse ni Luxingyan, nakita ni Shen Xingruo ang sapatos na pang-sports ng babae at medyo nagselos siya. Nang hinabol siya ni Luxingyan at sinuot ang sapatos sa kanya, saka lang niya naalala na ito ang sapatos na naiwan niya sa bahay nito. Noon, naniwala siya sa sinabi nitong itinapon na ang sapatos. Hindi niya inaasahan na itinago niya ito ng ganoon katagal. Sinusubukan pa rin ni Shen Xingruo na kumbinsihin si Luxingyan na maging guest sa programa. Hindi inaasahan ni Luxingyan na sa isip nito, ang pakikipag-ugnayan sa kanya ay para lamang sa trabaho, kaya labis siyang nasaktan. Si Xu Chengshao, na matalik na kaibigan ni Luxingyan, ay lubos na nakakakilala sa kanya. Alam niyang may kakaiba sa kanya mula nang makita niyang muli si Shen Xingruo. Inamin din ni Luxingyan na masaya siya nang nagpakita ito ng inisyatiba. Ngunit tila walang intensyon si Shen Xingruo na makipagbalikan sa kanya. Nagpa siya si Luxingyan na pag-isipan ang pagsali sa programa. Samantala, naghihintay pa rin si Shen Xingruo ng sagot. Tinanong ni Chen Zhu kung gusto niyang sumali si Luxingyan. Sinabi ni Shen Xingruo na ayaw niya talaga dahil napakasalimuot ng kanilang relasyon at dahil naghiwalay na sila, wala na siyang pag-asang magkabalikan. Nakipag-ugnayan si Shen Xingruo kay Zhang Xu upang talakayin ang tungkol sa guest. Kung hindi sasali si Luxingyan, wala silang magagawa kundi piliin ang reserba. Gayunpaman, ang boses sa kabilang linya ay ang boses ng doktor. Sa pamamagitan ng sinabi ng doktor, dali-daling nag-check si Shen Xingruo ng impormasyon at nalaman na si Zhang Xu ay nagkaroon ng gastric hemorrhage. Gusto sanang itago ni Zhang Xu ang bagay na ito, ngunit hindi naniwala si Shen Xingruo. Iginiit niya ang pangalan ng ospital at agad siyang pumunta doon. Mula kay Zhang Xu, nalaman ni Shen Xingruo na gusto ng investor na bawasan ang budget. Kinailangan ni Zhang Xu na makipag-inuman kay Si Yang upang humingi ng karagdagang pagkakataon at ang resulta ay gastric hemorrhage. Ang pagbawas ng 6 na milyong yuan ay isang matinding dagok sa kanila dahil malapit na silang magbayad ng pangalawang tranche ng pera. Kung walang pera, hindi magpapatuloy ang proyekto. Nagpa siya si Shen Xingruo na isanla ang kanyang bahay upang mamuhunan na ituturing na kanyang bahagi. Gusto ni Zhang Xu na gamitin ang sarili niyang bahay bilang collateral, ngunit tumanggi si Shen Xingruo dahil alam niyang may asawa at anak si Zhang Xu at napakadelikado ng pagsasangla ng bahay. Lubos na naantig si Zhang Xu, hindi niya inaasahan na gagawin iyon ni Shen Xingruo. Personal na pinuntahan ni Zhang Xu si Luxingyan, muling umaasa na maaari siyang sumali sa programa. Hindi niya sinasadyang naibunyag ang tungkol sa pagsasangla ni Shen Xingruo ng kanyang bahay. Nang marinig ito ni Luxingyan, hindi niya maiwasang makaramdam ng sakit sa puso. Alam niyang kulang sila ng 6 na milyong yuan na hindi maliit na halaga at hindi rin siya makasisiguro na makakatulong siya. Kaya, sinabi niya kay Zhang Xu na pag-iisipan niya ang pagsali sa programa at magre-reply siya kaagad, sumali man o hindi. Pagkatapos, nakipag-ugnayan si Luxingyan sa staff para itanong ang natitirang halaga ng budget para sa advertising. Nalaman ni Xu Chengshao ang intensyon ni Luxingyan at mariin siyang tumutol. Inakala niya na nawawala sa katinuan si Luxingyan dahil kay Shen Xingruo. Gayunpaman, minamaliit ni Xu Chengshao si Luxingyan. May plano na si Luxingyan at pagkatapos ng maingat na pag-iisip, saka lang niya ginawa ang desisyong ito. Tiningnan ni Xu Chengshao ang kanyang plano at nakita niyang napakakomprehensibo ng kanyang kalkulasyon, kaya hindi na siya masyadong tumutol. Pagkatapos magdesisyon, nakipagkita kaagad si Luxingyan kay Shen Xingruo. Sinabi niya rito na sasali siya sa programa bilang sponsor. Mamumuhunan ng 6 na milyong yuan, ngunit kailangang makipagtulungan ang programa sa plano ng promosyon para sa resort. Akala ni Shen Xingruo ay padalos-dalos si Luxingyan noong una, ngunit pagkatapos niyang marinig ang profesional na pagsusuri nito bilang isang investor at nalaman niyang lubusan na nitong pinag-aralan ang tungkol sa kanilang team. Sa kanya napagtanto na nag-overthink siya. Nilinaw ni Luxingyan na sa pagkakataong ito, sila ay purong kasosyo lamang sa negosyo. Humingi si Shen Xingruo ng karagdagang 2 araw upang baguhin ang plano upang
masisiyahan ang lahat. Nang paalis na siya, nakita niya muli ang isang lumang kaibigan. Nakipagkita si Luxingyan sa tagapamahala ng Conte Group. Hindi inaasahan, ang taong ito ay si Iwenyu, na dating sumali sa segundong-segundo na paligsahan kasama nila. Sila ni Luxingyan ay maituturing na magkaribal sa pag-ibig, kaya nang makita niyang lumitaw si Iwenyu, hindi naging maganda ang ekspresyon ni Luxingyan at hindi rin siya naging palakaibigan kay Iwenyu. Gusto ni Iwenyu si Shen Xingruo at sa kanyang pananatili sa ibang bansa, sinamahan niya ito upang lampasan ang masakit na panahon pagkatapos ng kanilang hiwalayan. Nang malaman ni Iwenyu na nag-invest si Luxingyan sa programa ni Shen Xingruo, lalo siyang nagalit. Inisip niya na ginagamit ni Luxingyan ang pera para pilitin si Shen Xingruo na sumali sa programa. Kahit anong paliwanag ni Shen Xingruo, hindi pa rin maintindihan ni Iwenyu. Alam ni Iwenyu na kinukulang si Shen Xingruo sa pondo. Nag-alok siyang mag-invest, ngunit tumanggi ito. Ngayon, pagkatapos ng paikot-ikot, kay Luxingyan pa rin siya nagpunta. Naguguluhan si Iwenyu dahil ang kumpanya ni Luxingyan ay nasa bingit din ng pagkalugi. Hindi nagpakita ng kahinaan si Luxingyan, inisip niyang iyon ang dahilan kung bakit niya kailangang humanap ng paraan para malampasan ito dahil naniniwala siya sa kakayahan ni Shen Xingruo. Para pakalmahin ang sarili, pumasok si Luxingyan sa palikuran. Sumunod si Iwenyu, alam niyang nalulugi ang resort. Siya mismo ay naging tagapamahala dahil ito ang ikatlong taon ng paglagda ng kasunduan sa pamumuhunan. Kung patuloy na malulugi ang resort, hindi matutupad ang nilalaman ng kasunduan. Ngayon, si Luxingyan ay gumastos muli ng 6 na milyon para mamuhunan sa isang entertainment show na may malaking panganib. Paglabas niya sa banyo, sinabi ni Iwenyu sa harap ng lahat na nakipag-ugnayan siya sa isang sikat na foreign show director at mayroon din siyang mga investor. Maaaring mag-shooting ang programa sa Germany at kailangan lang dalhin ni Shen Xingruo ang kanyang team doon kaya hindi na limitado sa loob ng bansa ang mga guest. Sa harap ng gayong kaakit-akit na kondisyon, ang hindi pagkaantig ni Shen Xingruo ay isang kasinungalingan, ngunit hindi pa niya ipinapahayag ang kanyang opinyon. Pagkatapos kumain, medyo hindi nasiyahan si Shen Xingruo sa ginawa ni Iwenyu, ayaw na niyang balikan ang nakaraan. Lahat ay matatanda na, matagal nang tapos ang nangyari, at ang patuloy na pagbanggit nito ay magpapahamak sa lahat. Humingi ng paumanhin si Iwenyu, sa totoo lang ay hindi niya isinaalang-alang ang damdamin ni Shen Xingruo, gusto lang niyang tulungan itong maglabas ng galit. Sa madaling salita, umaasa siyang pag-iisipan ni Shen Xingruo ng mabuti ang kanyang mungkahi dahil ang paggawa ng programa ay negosyo pa rin. Hindi nag-iisa si Shen Xingruo, kundi may responsibilidad din sa buong team, kaya kailangan niyang piliin ang pinakamahusay na opsyon para sa lahat. Pagkatapos ng maingat na pag-iisip, nagpasya si Shen Xingruo na makipagtulungan kay Luxingyan dahil napakainit ng Twin Stars ngayon at wala siyang dahilan upang palampasin ang magandang pagkakataong ito. Kaya, dinala ni Shen Xingruo ang binagong plano ng programa upang makipagkita kay Luxingyan. Sinabi ni Shen Xingruo kay Luxingyan na talagang kaakit-akit ang inalok na resources ni Iwenyu. Ngunit pagkatapos isaalang-alang, nagpasya pa rin siyang makipagtulungan sa taong pinagkakatiwalaan niya. Ano man ang nangyari sa pagitan nila ni Luxingyan, sila pa rin ang pinakapinagkakatiwalaan sa isa't iisa. Kaya ayaw niyang mag-aksaya ng oras at pagsisikap sa pagtatatag ng relasyon sa iba. Magkasundo sina Shen Xingruo at Luxingyan para sa ratings ng programa. Nagpasya silang mag-imbita ng isang mag-asawang nagdiborsyo at pagkatapos ay sunod-sunod silang lumapit kina Chen Zhu at Su Chengsu para makipag-usap. Bilang matagal ng magkaibigan, kilalang-kilala nila ang isa't iisa. Kaya alam ni na Shen Xingruo at Luxingyan kung paano kumbinsihin ang dalawa na sumali sa programa at mabilis na naayos ang lahat. Bukod pa rito, nagrekomenda pa si Luxingyan ng isa pang tao, at iyon ay ang kanilang high school class president, si Hishu. Ang dahilan kung bakit siya napili ay dahil pinamamahalaan niya ang isang pampublikong account na may maraming tagahanga at naglabas din siya ng isang libro kamakailan na lubos na pinahahalagahan. Naramdaman ni Shen Xingruo na ang propesyon ng taong ito ay naiiba sa kanila at pinayayaman din nito ang iba't ibang uri ng mga guest na talagang mas mahusay kaysa sa kanyang mga reserbang kandidato. Dahil laging nakikipag-ugnayan si Luxingyan kay Hishu, maaari niya itong subukang imbitahan. Kung maimbitahan si Hishu, magiging kapaki-pakinabang ito sa programa. Bumalik si Shen Xingruo sa kumpanya at nakipag-usap sa team, batay sa kasalukuyang listahan ng mga guest, maaari ring magbago ang direksyon ng programa. Hindi na ito nakakulong sa tema ng dating exes, kundi isang dating show para sa mga kakilala. Bukod pa rito, mula sa pagiging mag-aaral hanggang sa pagpasok sa lipunan, mula sa pagiging inosente hanggang sa pagiging matured, ang motibong ito ay napakakaakit-akit din at mas malawak ang target na manonood. Naramdaman ni Zhang Xu na maganda ang tunog, kaya hinikayat niya si Shen Xingruo na makipag-ugnayan kay Hishu kaagad. Tumanggi si Hishu dahil hindi siya magaling makipag-usap at ang kanyang kasaysayan ng pag-ibig ay isang blankong pahina. Hindi rin namimilit si Luxingyan, sinabihan lang niya si Hishu na mag-report kung magbabago ang isip nito. Nakatanggap si Shen Xingruo ng isa pang balita at saka lang niya nalaman na si Kinkin pala ang babaeng hindi malinaw ang relasyon ni Hishu noong high school. Noon, pagkatapos ng klase ay hahanapin ni Hishu si Kinkin. Kahit na tungkol lang sa pag-aaral ang pinag-uusapan nila sa kanilang kabataan, mahirap iwasan ang pagkakaroon ng damdamin. Ngunit ang interaksyon nila ay hindi naman talaga maituturing na malabo
kaya hindi ito napansin ni Shen Xingruo. Naramdaman ni Shen Xingruo na maaari niyang imbitahan si Qinqin na sumali sa programa at ang kanilang motibong pang-emosyon ay di natapos na pag-ibig. Naramdaman ni Qinqin na hindi ito maganda. Una, si Hishu ay walang karanasan sa pag-ibig at siya naman ay diborsyada na, kaya hindi siya sigurado kung tatanggapin siya ng kabilang partido at mahirap iwasan ang pagka-awkward. Ang ex-husband ni Qinqin na si Liki ay patuloy na nanggugulo sa kanya. Nagpunta pa siya sa law firm kung saan siya nag-intern, naghihintay sa labas na may hawak na baukwet. Labis siyang kinatatakutan ni Qinqin dahil si Liki ay isang brute at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago. Nang makita niya si Qinqin sa pintuan ng law firm, gumawa agad siya ng karahasan. Mabuti na lang at dumating si Shen Xingruo sa tamang oras at pinotektahan si Qinqin. Binalaan ni Shen Xingruo si Liki na huwag mag-iskandalo. Ito ay law firm at may mga GTS camera sa pintuan. Kung maglakas loob siyang manakit, tiyak na hindi siya matatahimik. Sa pagkakita noon, natakot din si Liki, kaya napilitan siyang umalis, ngunit hindi siya susuko. Patuloy siyang mananatili sa Star City at hihintayin si Qinqin. Hindi maintindihan ni Shen Xingruo at Chen Zhu kung bakit pinakasalan ni Qinqin si Liki, dahil naramdaman ni Qinqin na inalagaan siya ni Liki. Mula pagkabata, palagi siyang hindi pansin sa karamihan, at si Liki ang nakapansin sa kanya. Naisip ni Qinqin na baka mahirap na siyang makahanap ng ganoong kabuting lalaki sa hinaharap, kaya nagpakasal siya agad. Ngunit pagkatapos magpakasal, nakita niya ang totoong ugali ni Liki. Nag-alala si Shen Xingruo para kay Qinqin at pinayuhan siyang mag-report kaagad sa kanya kung muli siyang guluhin ni Liki. Pumayag si Qinqin. Naglilinis ng gamit si Qinqin sa bahay nang makita niya ang mga aklat at kwaderno noong high school at naalala niya ang panahon na kasama niya si Hishu. Noon, pareho silang mahiyain, nahihiya, may gusto sa isa't iisa, ngunit hindi naglakas loob na sabihin. Ang biglaang katok sa pinto ay nagpabalik kay Qinqin sa realidad. Sa tingtingan ng pinto, nakita niya si Liki at labis siyang natigilan, hindi niya inaasahan na makikita siya ni Liki dito. Dahil lang bumili siya online, nakalimutan niyang ilipat ang account, kaya nabunyag ang address ng kanyang bahay. Hindi naglakas loob si Qinqin na buksan ang pinto, ngunit hindi niya inaasahan na umakyat si Liki sa bintana at pumasok sa bahay. Nag-umpisa na naman siyang magwala. Sinamantala ni Qinqin ang pagkakataon na tawagan si Shen Xingruo. Hindi pa siya nakapagsasalita nang biglang inagaw ni Liki ang kanyang telepono. Mabuti na lamang at may naramdamang hindi tama si Shen Xingruo, kaya nagmadali siyang umuwi. Kusang loob na inihatid siya ni Luxingyan pa uwi. Nagkataon na naroon din si Xu Chengshao at Hishu. Sabay-sabay silang pumunta sa bahay ni Shen Shen. Sa kabutihang palad, dumating sila sa tamang oras. Kung hindi alam kung paanong pisikal na maapektuhan si Shen Shen. Labis na nagsisisi si Shen Xingruo dahil sa pagkahuli. Ngunit lubos na naantig si Shen Shen. Ito ang unang pagkakataon na may dumating upang iligtas siya nang siya ay pisikal na maapektuhan. Balak ni Luxingyan na turuan si Liki ng isang leksyon. Ngunit pinigilan siya ni Shen Shen. Sinamantala ni Liki ang pagkakataon na umakyat sa bintana at tumakas. Inayos ni Luxingyan na manatili sina Shen Shen at Shen Xingruo sa resort. Kung anuman, hindi ligtas ang bahay ni Shen Shen ngayon. Sa paglipat ni Shen Xingruo, maaari rin siyang manatili sa tabi ni Shen Shen upang alagaan siya. Nais ni Hishu na ihatid ang dalawa sa kanilang silid, ngunit tinanggihan siya ni Shen Xingruo. Alam niya na ayaw ni Shen Shen na makita nito ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Tinulungan ni Shen Xingruo si Shen Shen na gamutin ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, umuwi siya upang mag-impact. Paglabas niya ng bahay, nakasalubong ni Shen Xingruo si Hishu. Tinanong siya nito kung talagang balak niyang palampasin ang hunghang na si Liki. Matatag na sumagot si Shen Xingruo. Siyempre, hindi. Hinarang ni Luxingyan at ng iba pa si Liki sa isang eskinita. Ngunit ang kanilang layunin ay hindi ang gamitin ang pisikal na aksyon upang ayusin ang problema, kundi gusto lang siyang takutin ng kaunti. Nalaman nila na si Liki ay naging outstanding employee sa kumpanya sa loob ng 3 magkakasunod na taon. Nakasaad sa internal regulations ng kumpanya na kung lalabag sa batas ang isang empleyado, mahigpit itong parurusahan, walang eksepsyon. Ang listahan ng mga outstanding employees ng kumpanya ay pampubliko sa internet. Kaya ang ginawa ni Shen Xingruo ay ganap na makatwiran. Bukod pa rito, nakipag-ugnayan na rin sila sa Human Resources Department ng kumpanya. Kung patuloy na guguluhin ni Liki si Shen Shen, ire-report nila ang kanyang masamang pag-ugali sa kumpanya. Sa oras na iyon, mawawala ang lahat kay Liki. Si Liki ay nagpupumilit pa rin at nakikipagtalo. Kinuha agad ni Shen Shen ang Certificate of Injury noong panahon pa ng kanilang kasal. Ang ginawa ni Liki ay bumubuo ng krimen na intentional infliction of physical injury. Kaya nagpa siya si Shen Shen na kasuhan si Liki. Bilang isang abogado, alam na alam ni Shen Shen ang proseso ng paglilitis. Binigyan ni Shen Xingruo si Liki ng 2 pagpipilian. Una, makasuhan, o pangalawa, umalis dito at huwag nang guluhin pa si Shen Shen. Sa huli, natakot si Liki at tumakbo. Noong high school, si Shen Xingruo ay isang honor student, samantalang si Luxingyan naman ay isang estudyanteng nagbigay ng sakit sa ulo sa mga guro dahil sa kanyang mga grado. Pagkatapos, pinaupo silang magkatabi. Tinulungan ni Shen Xingruo si Luxingyan na mapabuti ang kanyang academic performance.
Ang buhay nila noong estudyante ay nag-iwan ng maraming magagandang alaala. Nag-imbita si Hishu ng pagkikita kay Shenshen. Hinangaan niya si Shenshen mula pa noong sila ay nag-aaral, lalo na noong araw na hinarap niya si Liki. Ang kanyang mga salita ay tunay na kahanga-hanga. Hindi niya inakala na pagkatapos ng maraming taon na hindi pagkikita, si Shenshen ay magiging napakahusay. Sa pagkikita na ito, kusang loob ding lumapit si Hishu. Hinikayat niya si Shenshen na sumali sa programa ni Shen Jingruo upang makatulong sa double love pair. Si Hishu mismo ay maaaring kusang loob na sabihin sa program team na mailihim siyang pagtingin kay Shenshen noon. Bukod pa rito, lahat sila ay magkakaibigan, kaya walang pressure kapag nagtatrabaho ng magkasama. Si Shenshen ay parehong nagulat at masaya. Hindi nila inakala na ang dalawang tao na nagkaligtaan ay magkikita muli sa ganitong paraan. Nang malaman nito ni Chenzu at Shen Jingruo, pareho silang natuwa para kay Shenshen. Ngunit mas masaya si Shen Jingruo dahil nagpa siya si Shenshen na sumali sa programa. Inayos ni boss yang nailagay ang kanyang anak na si Kiao Kiao sa grupo ni Shen Jingruo. Tuwang-tuwa si Kiao Kiao dahil siya ay isang tapat na tagahanga ng double love pair. Umaasa siyang tiyak na magkakabalikan ang dalawa at mabilis na magkaayos. Hindi iba ang pakikitungo ni Shen Jingruo kay Kiao Kiao dahil siya ang anak ni boss yang, mananatili pa rin siyang seryoso tulad ng dati. Nais niya na magtrabaho ng mabuti si Kiao Kiao dahil hindi siya pumunta rito para maging fan o sumuporta ng love team. Si Kiao Kiao ay hindi nagbago dahil sa seryosong saloobin ni Shen Jingruo. Sa halip, nagustuhan niya ito. Nakita ni Kiao Kiao si Luxingyan sa resort. Labis siyang natuwa at hinarang niya si Luxingyan upang magtanong tungkol sa kanilang relasyon ni Shen Jingruo. Ngunit nagmamadaling hanapin ni Luxingyan si Shen Jingruo. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa kanya. Nang malaman niyang mag-isang pumunta si Shen Jingruo sa construction material market, nag-alala si Luxingyan, agad siyang nakipag-ugnayan dito. Tinanong ang eksaktong lokasyon upang makipagtawaran sa may-ari ng tindahan. Nagsinungaling si Shen Jingruo na bumibili siya ng mga bagay para sa dekorasyon ng bagong bahay. Pinayagan lang siya ng kanyang asawa ng 5,000 yuan at papagalitan siya kapag lumampas siya sa pagbili. Dumating si Luxingyan sa tamang oras at nagkunwari silang nag-asawa sa harap ng may-ari. Sa unang pagkakataon niyang marinig na tinawag siyang asawa, hindi napigilan ni Luxingyan ang kanyang ngiti. Ang mga materyales para sa resort ay si Luxingyan mismo ang bumili, kaya marami siyang karanasan dito. Nagpatuloy silang bumili ng iba pang mga bagay ng magkasama. Bilang isang malaking amo, ngunit dahil gusto niyang tulungan si Shen Jingruo na makatipid, patuloy na nakipagtawaran si Luxingyan sa mga may-ari ng tindahan. Ngunit palagi pa ring nararamdaman ni Shen Jingruo na mahal. Walang magawa si Luxingyan kundi intindihin ang tingin ni Shen Jingruo at ipagpatuloy ang pakikipagtawaran sa may-ari ng tindahan. Ngunit si Shen Jingruo ay may budget lamang na 15,000 yuan. Ayaw magbawas ng presyo ang may-ari, kaya wala silang nagawa kundi umalis. Nagpa siya si Shen Jingruo na tumingin pa sa ibang mga tindahan. Paglabas nila ng tindahan, pumasok ang mag-asawa sa construction material market. Si Luxingyan, dahil gusto niyang makasama pa si Shen Jingruo, sinadya niyang magpa-cute sa harap ng may-ari ng restaurant. Walang nagawa si Shen Jingruo kundi makipagtulungan sa pag-arte. Kumakain sila habang inaalala ang mga bagay-bagay noong sila ay nag-aaral pa. Ngayon, pareho silang nag-iba kumpara sa kanilang inaasahan. Ang atmosphere sa pagitan nila ay medyo kakaiba. Tiningnan ni Luxingyan si Shen Jingruo. Gustong sabihin na magsimula silang muli, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan ang mga salita. Paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan ang eksena ng kanilang pag-aaway at paghihiwalay. Sa huli, hindi pa rin nasabi ni Luxingyan ang mga salitang nais niyang magsimula silang muli. Hindi niya alam kung lalo lang balalayo ang kanilang pagitan kapag sinabi niya iyon, kaya pinalitan na lamang niya ang paksa. Umorder pa ng french fries at sinabing hindi pa siya busog. Pagkatapos nilang kumain, bumalik sila sa resort at nakita na nagsimula ng magtrabaho ang lahat. Galit na galit si Shen Jingruo at nagtanong kung sino ang nagbigay ng pahintulot na magsimula sila ng kusa. Lumabas si Kiao Kiao at inamin na siya ang nag-utos. Hindi nag-atubili si Shen Jingruo kay Kiao Kiao at iginiit na ang setup ng studio ay trabaho ng production team. Siya ay isa lamang intern scriptwriter, ngunit nakikialam sa trabaho ng producer. Kahit pa anak siya ng investor, walang galang si Shen Jingruo. Sa harap ng lahat, inutusan niya si Kiao Kiao na mag-empake agad at umalis sa film crew. Mula noon, nagtanim na si Kiao Kiao ng galit sa kanyang puso, naghahangad na makaganti kay Shen Jingruo. Medyo nag-alala si Luxingyan na baka husgahan si Shen Jingruo dahil sa pakikitungo nito kay Kiao Kiao. Gayunpaman, may dahilan si Shen Jingruo. Kung hindi niya ginawa iyon ngayon, sino pa ang makikinig sa producer sa hinaharap? Naalala ni Shen Jingruo ang unang film project kung saan siya ang producer. Noong panahong iyon, walang nakinig sa kanya, ang pressure ay nagdulot ng pagkalagas ng kanyang buhok. Pagtingin sa sarili sa salamin, umiyak siya ng malakas, ngunit walang silbi. Sa mata ng iba, isa lamang siyang taong hindi kayang humawak ng pressure. Nang marinig ni Luxingyan ang mga niloloob ni Shen Jingruo, naawa siya rito. Nag-usap ang dalawa at napagtanto na ang pananatiling magkaibigan pa rin ang pinakamahusay na paraan para sa kanila. Pagre-record, lahat ay kinakabahan at nasasabik, determinadong ibigay ang kanilang buong puso at kaluluwa sa proyektong matagal na nilang inaasam. Nagsimulang magbigay ng abala si Kiao Kiao. Bilang producer, kailangang malaman ni Shen Jingruo ang nilalaman, makinig sa mga ulat ng mga scriptwriter na mag-aalis ng pagiging totoo ng programa. Inasahan na rin ito ni Shen Jingruo, kaya ipinasa niya ang pagbalangkas ng ideya
at pagsulat ng script sa ibang direktor. Siya ay responsable lamang sa progress at budget. Alam niya ang maliit na balak ni Kiao Kiao. Kahit pa maging scriptwriter pa si Kiao Kiao para sa kanya, wala pa rin itong magagawa sa kanya. Nagsimula na ang recording ng programa, nagkaroon muli ng pagkakataong magkita-kita. Bawat Perez ay may kanya-kanyang estilo, ang mag-asawang diborsyado ay nag-aaway tuwing nagkikita. Samantalang sina Luxingyan at Shen Jingruo ay napakakaraniwan, ang Perez na nagpapanggap na magkasama pero nahihiyaan ay medyo nailang. Habang kumakain, biglang naaalala ng lahat ang panahon pagkatapos ng college entrance exam. Nagtipon-tipon din sila at kumain ng ganito. Noong taong iyon, sila ay eksaktong 18 taong gulang at magkakasama silang pumunta sa karaoke upang uminom ng alak at beer. Hindi sinasadyang nahulog din ni Luxingyan ang pagkain sa damit ni Shen Jingruo habang inaabot ang pagkain. Pumasok si Shen Jingruo sa banyo upang ayusin ang sarili at palihim namang sumunod si Luxingyan. Sa mismong araw na iyon, inamin ni Luxingyan ang kanyang damdamin kay Shen Jingruo. Hindi inasahan ni Xu Chengshao na pagkatapos ng maraming taon, ngayon lang niya ito narinig. Sa panahon ng break, hinila ni Xu Chengshao si Luxingyan sa isang tabi. Sinumbatan siya dahil itinago niya ang napakahalagang sikreto. Naramdaman din ni Shen Jingruo ang atmosphere ng araw na iyon. Pakiramdam niya ay bumalik si Luxingyan sa pagiging teenager na lalaki noon. Nagpatuloy ang recording ng programa hanggang sa ikalawang araw. Ayon sa plano, bawat Perez ay pupunta sa itinalagang lokasyon para mag-date. Sina Shen at Hishu ang pinakailang na Perez. Sa harap ng kamera, pareho silang hindi natural na nagbigay ng sakit sa ulo sa direktor. Ang Perez naman ni Luxingyan at Shen Jingruo ay nakaranas ng kaunting problema. Dahil sinadya ni Kiao Kiao na pahirapan si Shen Jingruo, dinala siya ng driver sa isang malawak na kagubatan na walang signal ng telepono. Kakaiba ang naramdaman ni Shen Jingruo. Bakit pumili ng ganitong kalibliban na lugar? Kung walang signal, paano siya makikipag-ugnayan sa lahat? Sa oras na ito, si Kiao Kiao ay nasa tamang dating spot at ini-interview si Luxingyan. Samantala, ang Perez ni Xu Chengshao at Chen Zhu ay nag-aaway sa bawat sandali at hindi sumusunod sa direksyon ng direktor. Naligaw si Shen Jingruo sa kagubatan at hindi pa rin niya mahanap ang daan palabas hanggang sa gabi. Naramdaman ni Luxingyan na mayroong mali. Kusang loob na tinanong ni Ben si Kiao Kiao kung ano ang address na ipinadala nito kay Shen Jingruo. Pagkatapos tingnan, natuklasan niya na nagbigay ng maling address si Kiao Kiao, kaya nagmamadali siyang tumakbo upang hanapin si Shen Jingruo. Sa kabutihang palad, nakita ni Luxingyan si Shen Jingruo. Gayunpaman, dahil sa kapabayaan, nasprain ang paa ni Luxingyan. Inalalayan ni Shen Jingruo si Luxingyan. Nang malaman ang nangyari, bumalik siya agad sa set upang kumprontahin si Kiao Kiao. Nagkunwari si Kiao Kiao na naaawa, nagpanggap na inosente, at tumayo si Zheng Su sa tabi niya upang ipagtanggol siya. Alam ng lahat kung ano ang nangyayari, ngunit dahil anak siya ng investor, hindi sila komportable na magsalita ng direkta. Hindi madaling malinlang si Shen Jingruo. Sinasadya niyang tuyain si Kiao Kiao sa harap ng lahat. Gusto niyang ipaalam dito na hindi siya madaling maapi. Gayunpaman, mapagbigay din si Shen Jingruo. Hanggang hindi na makakaapekto si Kiao Kiao sa progress ng shooting ng programa sa hinaharap, hahayaan na niya ito. Nagpatuloy sina Luxingyan at Shen Jingruo sa filming sa ilalim ng kadiliman ng gabi. Kusang loob pa si Shen Jingruo na nag-ihaw ng beef para kay Luxingyan, sinabing iniligtas niya ito kanina. Sa pagdaan ng pangyayaring ito, lalo pang tumibay ang kanilang pagmamahalan. Si Shen Jingruo mismo ang nagmungkahi na magsimula silang muli, na lubos na nagulat ni Luxingyan. Ang aksyon ng double love pair ay nagdulot ng matinding kilig sa lahat ng tao sa film crew at lahat ay umaasang magkabalikan sila. Sa bahagi ng interview pagkatapos ng programa, naramdaman ng lahat ang matamis na damdamin sa pagitan ni Hishu at Shen, sadyang hindi lang nila ito ipinapakita tulad ng dalawa pang Perez. Sa pribadong interview, sinabi ni Shen Jingruo na totoo ang kanyang mungkahi na makipagbalikan kay Luxingyan. Mula nang magsimula ang filming ng programa, palagi siyang nasa tabi ni Luxingyan, inaalagaan siya, hanggang sa pumunta ito sa gubat upang hanapin siya, parang sumabog ang damdamin niya, kaya nasabi niya ang mga salitang iyon. Pagkatapos kumalma, ramdam niya na ang pagpapanatili ng kasalukuyang relasyon ang pinakamahusay. Naisip ni Luxingyan na hindi totoo ang sinabi ni Shen Jingruo dahil kumpirmado na silang maging mabuting kaibigan, kaya napakaliit ng posibilidad na magkabalikan sila. Ang lahat ng sinabi ni Luxingyan kay Shen Jingruo ay tapat, hindi siya kailanman nagsinungaling sa kanya. Sumang-ayon din si Shen Jingruo doon, alam niyang hindi siya lolokohin ni Luxingyan. Nagbigay si Kiao Kiao ng tanong kay Luxingyan sa pangalan ng direktor. Ang nilalaman ay kung kailanman ba siya kusang nakipag-ugnayan kay Shen Jingruo pagkatapos maghiwalay. Itinanggi ito ni Luxingyan, kaya nagtanong si Kiao Kiao ng dahilan. Naalala ni Luxingyan noong panahong iyon, pumunta siya sa ibaba ng bahay ni Shen Jingruo. Nakita niyang may dalawang taong naghahalikan sa balcony. Inakala niyang si Shen Jingruo iyon. Gayunpaman, hindi niya sinagot ang tanong ni Kiao Kiao. Habang may libreng oras, niyaya ni Wenyu si Shen Jingruo na lumabas upang maglakad-lakad at bumili na rin ng unan. Naalala ni Shen Jingruo na sinabi ni Luxingyan kahapon na sumasakit ang kanyang leg, kaya agad siyang pumayat. Hindi inaasahang nakita ito ni Kiao Kiao at sinadya niyang dalhin si Luxingyan sa furniture
store para sa karagdagang filming. Sa kabutihang palad, pareho silang nagsalita upang magpaliwanag. Nilinaw ni Shen Jingruo na ang scented sachet at unan ay binili para kay Luxingyan. Nang marinig na si Kiao Kiao ang nagdala kay Luxingyan dito, naiintindihan na niya ang lahat sa kanyang puso. Mabuti na lamang at nalutas ang misunderstanding. Habang nakikinig si Shen Jingruo sa telepono, sinabi ni Iwenyu kay Luxingyan na gusto niya si Shen Jingruo. Sinasadya niyang lapitan ito bilang isang kaibigan. Gayunpaman, sigurado si Iwenyu na hindi ito sasabihin ni Luxingyan kay Shen Jingruo. Dahil sa ganitong paraan, iisipin nito na nagsiselo si Luxingyan. Pagkatapos mag-isip, nagpa siya si Luxingyan na paalalahanan si Shen Jingruo na sa panahon ng filming ng programa ay dapat pa rin niyang bigyang pansin ang kanyang mga kilos. Sa simula, ang layunin nila ay umasa sa couple effect upang makahikayat ng atensyon. Kung makuha iyon ng mga paparazzi ay makakaapekto sa bisa at viewership ng programa. Naramdaman ni Shen Jingruo na ang pakikipag-ugnayan nila ni Iwenyu ay normal na pakikipag-ugnayan sa lipunan lamang at labis siyang pinapamahalaan ni Luxingyan. Nagalit siya at inulit ang pagpapaalala kay Luxingyan na dapat nitong malaman ang kanyang lugar. Anuman ang kanilang relasyon, siya ay isang malayang individual at hindi nakasalalay sa kanya. Pagsapit ng ikalawang linggo ng programa, ang dating destination ay inayos batay sa performance ng mga pares noong nakaraang linggo. Sina Chen Zhu at Su Chengshao ay kailangang limitahan ang bilang ng kanilang mga sinasabi sa date na ito. Hindi dapat lumampas sa 1-0 pangungusap at ang nilalaman ng date ay self-selected. Sina Hishu at Shen Shen naman ay kailangang dagdagan ang bilang ng kanilang mga sinasabi. Hindi dapat bababa sa 100 pangungusap ang kabuuan. Ang double love pair naman ay medyo kakaiba. Ang kanilang misyon ay magkasamang mag-ihaw ng karne sa resort. Ngunit dahil sa maliit na alitan noon, ang kanilang pag-usap ay puno ng patama sa isa't-isa. Sa filming na ito, bumuti ang relasyon ni Su Chengshao at Chen Zhu. Nakita ni Chen Zhu si Su Chengshao na nakikipagkita sa ibang babae, kaya di nagselo siya, kinompronta agad niya ito sa programa. Ang resulta ay mabilis na naubos ang bilang ng kanilang sinabi. Wala nang nagawa kundi magmakaawa sa direktor na bigyan pa sila ng pagkakataon. Sa pagkakataong ito, sa ika-negatibo 1-0 pangungusap. Natanong pa lang ni Chen Zhu kung sino ang nakita ni Su Chengshao. Sa huli, ang taong iyon pala ay ang ina ni Chen Zhu. Dahil sa pag-aalala sa relasyon ng dalawa, kaya di pinuntahan ng ina ni Chen Zhu si Su Chengshao. Natatakot siyang ma-stress ang kanyang anak, kaya di pinakiusapan niya si Su Chengshao na huwag sabihin kay Chen Zhu. Pagkatapos malaman ang katotohanan, napagtanto ni Chen Zhu na mali ang pagkakaintindi niya kay Su Chengshao, kaya di napaiyak siya at niyakap ito ng mahigpit. Aksidenteng natawag ni Su Chengshao si Chen Zhu na dating asawa, kaya ginag-away muli silang dalawa. Wala nang nagawa ang direktor at production team. Tila ang mga patakaran ng programa ay hindi rin makakapigil sa mag-asawang ito. Malaki ang pag-unlad sa pares ni Shen Shen at Hishu. Mas naging aktibo si Hishu. Naisip niya na dapat siyang magsimula sa comfort zone ni Shen Shen. Iyon ang kanyang propesyon. Ginamit niya ang istorya ng kanyang kaibigan, humingi ng payo legal kay Shen Shen. Sa katunayan, nang pag-usapan ang propesyon, parang nagningning si Shen Shen at seryoso niyang ipinaliwanag kay Hishu. Sa huli, natapos ng dalawa ang kanilang misyon, tuwang-tuwa rin ang direktor, unti-unti nang naglalapit ang kanilang relasyon. Binanggit ni Shen Shen ang muling pagpapalabas ng pelikulang Romantic Holiday. Naisip ito ni Hishu at sinamantala ang break para magpabili sa kaibigan ng 2 movie tickets. Pagkatapos ng filming, inimbita niya si Shen Shen na manood ng pelikula, bilang pagbati na rin sa kanilang dalawa sa pagtatapos ng kanilang misyon. Nanood sila ng pelikula ng magkasama, kumain ng popcorn, at hindi sinasadyang nagkahawak kamay, ngunit agad ding nagbitaw. Pareho silang nahihiya, nakayuko. Sa wakas, nag-usap din ng tapatan sina Luxingyan at Shen Jingruo. Lumalabas na ang kanilang paghihiwalay noong mga nakaraang taon ay dahil sa misunderstanding. Noong panahong iyon, kahit pumayag siya sa marriage proposal ni Luxingyan sa filming, hindi talaga gusto ni Shen Jingruo na ipahiya siya. Pagkatapos, ibinalik niya ang singsing at sinabi rin dito na mag-aaral siya sa Alemanya. Hindi inasahan ni Luxingyan na siya ang huling nakakaalam tungkol dito, bilang magkasintahan. Kaya sila nag-away at naghiwalay. Gayunpaman, bago umalis si Shen Jingruo papuntang ibang bansa, naresolba nila ang misunderstanding at nagsimula ng long-distance relationship. Sa bawat pagpunta ni Luxingyan sa Alemanya, kinukuhanan niya iyon ng video. Hanggang sa ika-negatibo 1-0 beses, nakita niya ang 2 tao na naghahalikan sa balcony ng bahay ni Shen Jingruo. Kaya agad siyang sumugod upang suntukin si Iwenyu, pagkatapos lang niya nalaman na mali ang kanyang akala. Noong araw na iyon, hinalikan ni Iwenyu ang kanyang kasintahan at hindi si Shen Jingruo, dahil kinailangan niyang pumunta sa istasyon ng pulisya upang ayusin ang problema ni Luxingyan. Pinalampas ni Shen Jingruo ang isang mahalagang trabaho, nawalan ng isang mahalagang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito mapapalampas dahil sa impluwensya ng pamilya. Si Shen Jingruo ay walang pag-asa o pagnanasa para sa kasal. Kaya nang hindi sinasadya niyang malaman na palihim pa ring naghahanda si Luxingyan ng kasal at bahay para sa kanilang dalawa, nalungkot siya. Ngayon, wala nang tiwala sa isa't-isa ang dalawa, kaya ginagpa siya si Shen Jingruo na makipaghiwalay. Ayaw sagutin ni Shen Jingruo ng direkta ang tanong na ito, ngunit sa pagkakataong ito ay gustong linawin ni Luxingyan ang lahat dahil sumali na sila sa programa, hindi dapat sila umiwas. Nang makita ito ni Shen Jingruo, hindi rin siya nagpatalo, nagpatuloy siya sa filming at diretsong sinabi ang dahilan ng kanilang
kanilang paghihiwalay. Mayroon kaming magkaibang pananaw sa hinaharap at hindi kami kabilang sa iisang mundo. Ang dalawang taong nagkamali ay hindi maaaring magkasama. Naramdaman ni Luxingyan na ang sinabi niya ay isang insulto sa kanilang damdamin sa loob ng maraming taon. Galit na ibinagsak ang Mickey at bumalik sa kanyang silid. Galit ding ibinato ni Shen Jingruo ang chopsticks. Nagtampo si Luxingyan, tumangging magpatuloy sa filming, walang magawa si Zhang Xu, kaya binilapitan niya si Chen Zhu, umaasa na makakaisip ito ng paraan upang ayusin ang problema. Ngunit sa pagkakataong ito, sumuko na rin si Chen Zhu. Noong una, tanging si Shen Jingruo lang ang nakakakontrol kay Luxingyan, ngayon ay tila wala nang makakagawa sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin nawawala ang pag-asa. Naalala ni Chen Zhu ang isang tao, iyon ay ang nanailu ni Luxingyan. Siya lamang ang makakaresolba sa kasalukuyang sitwasyon. Sa katunayan, nang malaman ang nangyari, mabilis na pumunta si Nana Ilu sa resort at pinagalitan si Luxingyan. Ngunit sa pagkakataong ito, nagdesisyon na si Luxingyan at hindi siya pumayag na sumuko. Sa mahalagang sandali, kailangan pa ring umasa kay Nana Ilu. Nag-imbita siya ng pagkikita kay Shen Jingruo at binigyan siya ng isang kahon. Sinabing ito ang kayamanan ni Luxingyan at walang pinapayagang gumalaw nito. Sa pagkakataong ito, nahirapan siyang kunin ito mula sa drawer na nakakandado. Bumalik si Shen Jingruo sa rest house, tinawag siya ni Chen Zhu at pagkatapos ay binuksan nilang lahat ang kahon upang tingnan. Sa loob ay puro alaala ng kanilang dalawa noong sila ay magkasintahan pa. Ticket sa tren at bus, mga tiket sa eroplano, at mayroon ding mga piraso ng papel na nagtatala ng maliliit na alaala. Noong panahong iyon, pagkatapos ng kaarawan, nagkaroon ng romantikong gabi sina Kidis Tin-ins at Dif Tin-din. Dinala siya ni Dif Tin-din sa isang internet cafe para maglaro, pagkatapos ay nagpunta sila sa isang bar, na nag-enjoy sa kasayahan ng kanyang ika-negatibo 18 kaarawan. Formal din nilang kinumpirma na sila ay magkasintahan noong araw na iyon, at pagkatapos ay nag-check-in sa isang hotel, ngunit walang nangyari. Nang lumabas si Kidis Tin-ins sa banyo, nakita niya si Dif Tin-din na mahimbing nang natutulog. Agad niyang isinulat ang mga salitang nais niyang sabihin sa papel ng hotel. Nagdagdag pa ng 2 chibi drawings at pagkatapos ay lihim na isinilid ito sa bulsa ng damit ni Dif Tin-din. Napakasarap maalala ang panahong iyon. Nalaman din ni Tidek Gidek na, sa loob ng maraming taon, naaalala pa rin ni Dif Tin-din si Tidek Tin-ins. Kusa si Tidek Tin-ins na hanapin si Dif Tin-din. Direkta niyang sinabi na alam niyang galit si Dif Tin-din at galit din siya, ngunit gusto niya itong makita, kaya kusa siyang pumunta. Ngayon, tila trabaho na lang ang maaari nilang pag-usapan. Sinabi rin ni Dif Tin-din na pagkatapos ayusin ang kanyang nararamdaman at magpahinga, babalik siya sa paggawa ng pelikula. Sinabi ni Tidek Tin-ins kay Dif Tin-din na siya ay isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay sa loob ng mahigit 10 taon. Kahit na hindi nagtagumpay ang kanilang pagmamahalan, gusto pa rin niyang manatili sa tabi niya sa ibang paraan. Sinabi rin ni Dif Tin-din na anuman ang mangyari, ayaw niyang maging estranghero kay Tidek Tin-ins. Sa kasalukuyan, ang kanilang relasyon ay kasosyo at may kaunting damdamin. Matapos magkausap ng malinaw, sabay nilang tinapos ang paggawa ng pelikula. Sa pagkakataong ito, ang kanilang mga interaksyon habang nagluluto ay napakanatural, totoo, at may bahid pa ng tamis. Nagpakita na naman ng kalokohan si QQ, nagmungkahi siya sa direktor na magdagdag ng mga bisitang magugulo. Pagkatapos ng ilang episode ng paggawa ng pelikula, ang relasyon ng mga mag-asawa ay naging medyo malamlam. Kung mayroon pang isang bisita na makikigulo, magdadagdag ito ng mas maraming drama. Ang labanan sa pagitan ng batang magkasintahan childhood sweethearts at ng nauna the first one, ang mungkahi ni QQ ay inaprobahan ng direktor. Nagpatuloy ang programa sa paggawa ng pelikula. Sa pagkakataong ito, nag-imbita ang production team ng 2 panauhin para manggulo, isang lalaki at isang babae. Ang mga bisita ay magde-date ng sunod-sunod sa 3 iba pang mga bisita na may magkaibang kasarian. Pagkatapos ng 3 rounds ng pagde-date, ang pinakapaboritong bisita ang magpapasya kung mananatili o hindi ang panauhing nanggugulo. Kung matagumpay ang panggugulo, papalitan ng bisita na iyon ang posisyon ng lumang bisita. Ang pakikipag-date kay Tidek Tin-ins ay nagdulot ng higit na tensyon sa pagitan niya at ni Dif Tin-din. Ang mga bisitang hindi napili para mag-date ay kailangang manood ng buong date ng panauhing nanggugulo. Kailangan lang sundin ni Dif Tin-din ang arrangement na ito. Ang panauhing babae na nanggugulo ay si Keith Jagiri. Pinili niya si Vit bilang kadate. Gayunpaman, ang kapaligiran sa pagitan ng mag-asawang ito ay hindi tensyonado. Sa katunayan, pumunta si Keith Jagiri sa pagkakataong ito dahil gusto niyang makita si Tidek. Si Vit ay kasama lang. Bagamat may sariling mga patakaran ang programa, ang ginawa ni Jagiri ay nagdagdag ng higit na interes sa programa. Gayunpaman, tila medyo nag-aalala si Vit. Magkasamang nagtinda ng busog at pana sina Ace at Tidek Tin-ins, ngunit walang interaksyon sa pagitan nilang dalawa. Kusa si Ace na magmungkahi sa direktor na turuan siya ni Tidek Tin-ins kung paano magtinda ng busog at pana. Kahit na ayaw niya, napilitan si Tidek Tin-ins na pumayag upang hindi mapahirapan ang mga staff ng programa. Gayunpaman, hindi natuwa si Tidek Tin-din sa pagkakita sa eksenang ito
ito. Kahit na walang matalik na kilos sina Iye at T-Tin-Enes. Magkasamang naglakad-lakad sina G-Vit at T-Jagire sa bookstore at nakita nila ang aklat na 5 taon sa college entrance exam, 3 taon ng simulation. Naalala ni T-Jagire na minsan ay binigyan din siya ni T-Vit ng isang kopya. Nalungkot si T-Dit nang marinig iyon dahil akala niya siya lang ang binigyan ni T-Vit ng aklat na ito. Sa totoo lang, sa simula, si T-Det lang talaga ang gustong bigyan ni T-Vit. Ngunit dahil sa hiya, binilhan niya ang lahat ng kanyang kaklase. Noong panahong iyon, si T-Vit ay ang class president, kaya madaling intindihin ang pagbibigay ng aklat sa buong klase. Pagkatapos ng bahagi ng katotohanan ay ang hamon, ang unang round ay sina T-Vit at T-Det. Kailangan kainin nilang dalawa ang isang piraso ng biskwit hanggang sa hindi na ito bababa sa 3 sentimetro ang layo sa pagitan nila. Binalot sila ng romantikong kapaligiran at dahan-dahan silang naglalapit sa isa't-isa. Nang biglang nagsalita si Jagire, humiling na huminto na sumira sa romantikong kapaligiran. Ang susunod na pares na sasali sa hamon ay sina Kira, T.F. at Hadachu. Ang kanilang gawain ay magkasamang pumasok sa umiikot na hawla na hugis washing machine. Ang mga matalik na aksyon ay magpapakaba sa puso ng mga nagmamahalan at maging sanhi ng pagkamahiyain at kahihiyan. Kahit na naghiwalay na sila, mayroon pa ring pagmamahalan sa pagitan nila. Kasunod nito ay ang mag-asawang E.F. at T-Tin-Enes. Ang kanilang gawain ay medyo simple, kailangan lang nilang magtinginan sa mata sa loob ng 30 segundo. Sinadya ni AZF na lumapit kay T-Tin-Enes na naging sanhi upang hindi siya komportable. Sa huli, pinigilan ni Tin ang laro, dinurog niya ang bote ng inuming may gas sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, lumingon si Tin kay Tin at ngumiti. Walang nagawa si Tin, nag-aalala na baka nakakahiya ang kanyang ginawa sa kanya, ngunit tila hindi ito inisip ni Tin. Sa gabi, nakita ni Tin si Tin na lumabas ng villa, at tahimik siyang sumunod. Nagpasalamat siya kay Tin sa pagliligtas sa kanya. Pagkatapos, sabay nilang binalikan ang mga lumang alaala. Sa totoo lang, minsan nang tinawagan ni Tin si Tin, pero lasing ito noong araw na iyon kaya hindi niya nasagot. Ngunit sa pag-aantok, nakita niya ang missed call ni Tin. Ngunit paggising kinaumagahan, walang tawag sa loob ng tawag. Inakala ni Tin na naghahalusinate lang siya dahil sa labis na pangulila. Pagkatapos nito, minsan na rin niyang gustong magpunta sa Germany para hanapin si Tin. Ngunit tinanggihan siya ng visa. Marahil ay dahil sa kanyang background na minsan nang nakulong, kaya ganoon na lamang, nagkahiwalay ang dalawa. Sa muling pagkikita na ito, hindi na nakapagpigil ang dalawa at nagbigay ng isang mainit na halik sa isa't isa. Kinaumagahan, paggising sa iisang kama, nakatanggap si Tin ng text message mula sa production team na nagpapabatid na i-review nila ang footage. Noon niya lang nalaman na nakalimutan niyang isara ang kortina ng bintana kagabi at may kamera sa tapat ng kama. Nagmamadali silang tumakbo sa control room. Kailangan nilang burahin ang footage kagabi bago ito mapanood ng lahat. Nagtulungan sina Tin at Tin at sa wakas ay naitaboy sina P. at ang staff. Dinala ni Tin ang mga ito para mag-survey ng lokasyon. Iniiwan si Tin sa editing room para putulin ang footage. Dinala sila ni Tin sa message room para maranasan nila ang serbisyo ng resort. Hindi nag-isip ng malalim si Tin. Inakala lang niya na ito ang pinakamahalagang lugar na sinabi ni Tin. Tiyak na may dahilan siya. Batay sa resulta ng huling botohan, nagpatuloy ang programa sa paggawa ng pelikula na may pagbabago sa line-up ng mga mag-asawa. Sa pagkakataong ito, sina Tin at Hadachu ang naging reserbang bisita. May karapatan silang pumili kung sasali sila sa date o hindi. Na-pressure si Hadachu dahil bihira lang magkausap sina Kire, TF at Aye. Hindi inaasahan na si Kire, TF ay mabilis na nagpakita ng interes kay Iye, na nag-alala sa kanya nang mag-date ang dalawa. Gayunpaman, labis na nag-alala si Hadachu. Nakipag-date si Kire, TF kay AZF para lang inisin siya at wala siyang intensyon na magkaroon ng pagmamahalan kay Iye. Nang malaman niyang hindi sasali si Tin sa date, sadyang nagpunta si QQ kay Tin. Sa ilalim ng dahilan ng pagdaragdag ng drama sa programa, nagbigay siya ng propesyonal na opinyon na dapat sumali si Tin sa date na ito. Nakipag-ugnayan si Tin kay Tin. Pinapayuhan siyang sumali dahil ito ang lilikha ng isang matinding love triangle na aakit sa mga manonood. Si Tin ay nagmula rin sa interes ng programa. Kailangang isaalang-alang ang damdamin ng madla para magkaroon ng mataas na rating ang programa. Sa huli, pumayag din si Tin na sumali. Ang kanilang tatlo ay kailangang bumunot ng kapalaran at pagkatapos ay iguhit ang bawat isa. Nabunot ni Tin si Kise Jagire. Nabunot ni Kise Jagire si Tin at nabunot naman ni Tin si Tin. At mukhang magkasundo ang kanilang tatlo. Walang intensyon si Kise Jagire na sirain ang relasyon nilang dalawa para lamang sa epekto ng programa. Kaya di nagbitiw siya ng isa o dalawang salita na ikinatuwa ng madla. Bukod pa rito, lubos na pinahahalagahan ni Kise Jagire si Tin. Magkaeskwela sila noong high school. At palaging nararamdaman ni Kise Jagire na si Tin ay napakahusay na tao. Tila mayroon siyang magic na nagpapamahal
pagmamahal sa iba. Hindi na iba si Tiek Tindin. Napakatalino ni Tiek Tindin, iginuhit niya si Tiek Jagyede na nagdedebate sa hukuman at maraming tao sa larawan. Ang paggawa nito ay makapagpapatag ng loob ni Tiek Tindin at hindi rin makapagpapaisip ng kung ano-ano kay Tiek Jagyede. Sa totoo lang, hindi inaasahan ni Tiek Tindin na sasali si Tiek Tindin sa date. Walang pag-aatubili sinabi ni Tiek Tindin na inayos ito ni Randy. Nag-date sila sa gabi upang pag-usapan ng malinaw ang kanilang relasyon. Nag-date si Kira, TSC at Aiyeke. Nagpanggap si Hadachu at lihim na sumunod. Sa date, pangunahing pinag-usapan ni Kira, TSC at Aiyeke si Hadachu. Dahil ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni TSC ang pagiging banayad at mapag-aruga ng isang lalaki. Ang pananatili niya at ni Hadachu ay puro away at sigalo. Kahit na gusto niya iyon noong bata pa siya, kapag lumaki na ang isang tao, hindi maiiwasang magbago. Sa loob ng ilang taon, parang bata pa rin si Hadachu, ayaw maging mature na nagpapagod kay Kira. Nang marinig ang sinabi ni Kira, nag-isip ng malalim si Hadachu at medyo nalungkot sa loob. Matapos ang date, nagbigay ng payo si Izeke. Nararamdaman niyang gusto ni Kira, si Hadachu, ngunit masyado siyang mahigpit dito at masyadong mataas ang inaasahan. Sa halip, mararamdaman niya na may problema ang kabilang partido, kaya pinayuhan siya ni Izeke na kausapin ng malinaw si Hadachu. Talaga nga, nang gabing iyon, pumunta si Kira sa silid ni Hadachu. Alam na alam ni Hadachu ang layunin ni Kira sa paghahanap sa kanya. Sa kasalukuyan, nasa panahon pa sila ng pag-iisip bago maghiwalay. Mukhang gusto na ni Kira na maghiwalay. Sa loob ng ilang araw, makakapunta na si Hadachu sa komite ng bayan ng komunidad upang kumpletuhin ang mga pamamaraan ng diborsyo. Hindi inaasahan ni Kira na ganoon kabilis siyang magbabago. Hindi si Izeke si Hadachu, hindi niya kayang gawin iyon at sapat na ang kanyang pagtitiis sa malaprinsesa na ugali ni Kira. Ngayong hapon, naintindihan na niya ang isip ni Kira, kaya siya na ang kusang nagpaalam. Hindi naintindihan ni Hadachu si Kira, dahil sa katunayan, hindi siya pumunta para pag-usapan ang diborsyo. Ngunit si Kira, ay isang tao na may mataas na pagtingin sa sarili. Kung ganoon ang sinabi ni Hadachu, ayaw na niyang magsalita pa, kaya tumayo siya at umalis sa silid. Sa gabi, pumunta si Tiftin Ensu upang hanapin si Tiftin din sa address na ibinigay niya. Nagkabalikan silang dalawa, gayunpaman, biglang may kumatok at nagulat silang dalawa. Sinira ni Hadachu ang romantikong gabi ni Tiftin din at Tiftin Ensu. Pumunta siyang lasing kay Tiftin din, mabuti na lang at hindi niya napansin si Tiftin sa loob ng silid. Nang makita ang silid na may maaliwalas na dekorasyon, nagtanong siya tungkol dito. Nagsinungaling si Tiftin din na inihanda niya ang silid na ito para sa kanya dahil nakita niyang hindi maganda ang kanyang kalagayan, kaya gusto niyang tulungan siyang maging masaya. Labis na naantig si Hadachu, hinila niya si Tiftin din para uminom, at si Tiftin Ensu ay nakatago lamang sa loob ng aparador, nagtitiis ng sama ng loob. Habang nasa banyo si Hadachu, sinubukan ni Tiftin na tumakas, ngunit napansin niyang nawawala ang kanyang t-shirt. Sa sandaling iyon, lumabas si Hadachu, hawak ang kanyang damit. Nang makita ang dalawa, biglang natauhan si Hadachu at nagsimula siyang magtanong kung ano ang nangyayari. Hindi inasahan ni Hadachu na nagkasundo na pala silang dalawa bago mag-on-screen na magkasama ulit at naramdaman niyang napakakomplikado ng lahat. Kinumpirma ni Tiftin din na kahit anong mangyari, si Tiftin lang ang nasa puso niya. Ayaw niyang may anumang bagay na magtatali sa kanilang pagmamahalan. Upang mapanatili ang sikreto ni Hadachu, nangako si Tiftin din na bibilhan siya ng 30 game skin. Bilang isang masugid na manlalaro, hindi mapigilan ni Hadachu ang alok na ito at matagumpay siyang nasuhulan. Nagpatuloy ang programa sa paggawa ng pelikula. Ayon sa panuntunan, ang huling walang kapartner na bisita ay kailangang umalis sa programa. Kusa si Hadachu na nagpaalam kay Tiftin din, alam niyang natapos na ang relasyon nila ni Kira at tiyak na siya ang huling walang kapartner. Ang pag-alis sa programa ay isang tiyak na kinahinatnan. Nakatanggap si Hadachu ng abiso mula sa production team. Pinili ni Kise Jagyede ang coffee shop ni Kira bilang lugar ng date nila. Naramdaman ni Tiftin din na ito ay isang pagkakataon na ibinigay ng langit kay Hadachu. Naghanda si Hadachu ng champagne rose, gustong humingi ng tawad kay Kira. Umaasa na magkakaroon sila ng malinaw na pag-uusap. Hindi inaasahan na hindi siya naunawaan ni Kira. Nang makita si Tiftin Jagyede na may dalang bulaklak, labis na nagalit si Kira. Iniisip na sa loob ng maraming taon. Hindi pa rin makilala ni Hadachu ang champagne rose at ang yellow rose. Ngayon na naghiwalay na sila, kaya na niyang makilala ang mga ito at ibibigay pa sa ibang babae. Galit na umalis si Kira. Hinabol siya ni Hadachu para magpaliwanag, ngunit hindi siya nakinig at kasabay nito. Inimbitahan niya itong pumunta sa komite ng bayan ng komunidad sa susunod na araw para sa mga pamamaraan ng diborsyo. Nakatayo si Hadachu sa kinatatayuan niya, nakatingin sa likod ni Kira. Punong-puno ng pagkadismaya, nakatayo si Tiftin Jagyede sa loob ng bintana, nasasaksihan ang lahat. Sina Izeke at Tidet ang magka-date sa pagkakataong ito. Dinala si Tidet sa pet shop. Lubos na naiintindihan ni Izeke ang sikolohiya ng kababaihan. Alam niyang si Tidet ay isang mabait na babae
na madalas magpakain ng mga ligaw na aso noon. Ang impormasyong ito ay ibinigay ni T.D. Ennis. Napakamaalalahanin ni AJ. Pinayuhan niya si T.D. na maging sarili niya, huwag maging insecure dahil hindi siya magaling magsalita. Dahil may mga taong ipinanganak para makinig, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagiging totoo niya sa sarili niya. Ayon sa pagkakaayos ng production team, ang mga bisita ay magkasamang magpapakuha ng litrato para sa promosyon ng programa sa paaralan. Kailangang maghanda ng kani-kanilang uniform ang bawat isa. Ayaw makita ni T.D. si Hadachu sa bahay, kaya nagpasya siyang kumuha ng uniform para sa kanya. Habang naghahanap, aksidente niyang nakita ang kanyang lumang diary notebook. Agad na hiniling ni T.D. Ennis at T.D. na makita ito bilang gantimpala sa pagtulong kay T.D. sa gawaing bahay ngayong gabi. Sa notebook, mayroong isang piraso ng papel na nagtatala ng pangako ni Hadachu. Bawat taon sa kaarawan ni T.D. bibili siya ng cake para sa kanya. Naramdaman ni T.D. Ennis na talagang mahal ni Hadachu si T.D. Kung hindi siya magbibigay daan dito sa lahat ng oras. Kaya umaasa siyang pag-isipan ni T.D. nang mabuti ang tungkol sa diborsyo. Sa pagkakataon ng pagkuha ng litrato, taos pusong humingi ng tawad si T.D. Kay Hadachu, inamin niya ang kanyang pagkakamali. Sa huli, nagkasundo rin ang dalawa, hindi nila napigilan ang kanilang damdamin at nagbigay ng isang mainit na halik sa isa't isa. Sina G.T. at T.D. ay sabay na nagpakuha ng litrato para sa promosyon. Pareho silang nahihiya, kaya ang mga litrato ay hindi naging masyadong natural. Nagawa lang ng direktor na kumuha ng palihim na kuha habang nagpapahinga ang dalawa. Sa katunayan, kapag walang kamera, mukhang mas natural silang dalawa. Sa paglipas ng panahon, lalo silang naging malapit. Mayroon din silang iisang pinagdadaanan, iyon ay medyo mayroon silang social anxiety. Napakahusay ni si Giagieri. Alam niyang pagod ang lahat kaya bumili siya ng maraming inumin at ibinigay sa staff. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pag-uusap nila ni QQ, nalaman niya na hindi maganda ang relasyon ni QQ at T.D. Ennis. Sabi niya, hinahangaan niya si QQ at gusto niya itong imbitahan na mag-dinner ng pribado. Nagtaka si AZS nang marinig ito, curious sa motibo ni T.C. Jagieri sa pagsali sa programa. Nang makita ang mga larawan na kinuha, maliwanag na ngumiti si Tindin. Lubos siyang nasiyahan na tila natagpuan niya ang pakiramdam ng kanyang pagkabata. Si Hongbin, isang staff ng production team, ay nagkaroon ng myocarditis dahil sa labis na pagtatrabaho, nawala ng malay at kailangang dalhin sa ospital. Nagulat sina Kiran at T.D. Ennis dahil hindi naman lumampas sa oras ang pagtatrabaho. Bakit nangyari ang ganoong bagay? Nakipag-ugnayan si T.D. Ennis sa pamilya ni Hongbin, sumasang-ayon na magbigay ng kabayaran ayon sa mga tuntunin ng kontrata. Nagpasya siyang alamin ang sitwasyon sa production team. Inutusan niya si Min na alamin ang kalagayan ng pananalapi ng pamilya ni Hongbin at pagkatapos ay nalaman niya na hindi maganda ang sitwasyon niya. Kaya, bukod sa kabayaran na nakasaad sa kontrata, gusto ni T.D. Ennis na magbigay pa ng karagdagang halaga ang programa. Ayaw ni na pasanin ni T.D. Ennis ang lahat. Nagpasya siyang bayaran ito mula sa pondo ng production team dahil mayroon silang reserbang pondo para sa mga hindi inaasahang gastusin sa kanilang plano. Hindi inaasahan na pagkatapos, naging maingay ang insidenteng ito. Tumanggi ang panig ni Hongbin na tumanggap ng kabayaran, nais nilang idemanda ang programa at tumanggi ring makipag-ugnayan kay Kiren. Ang kahilingan ni Hongbin ay kailangang magpahinga ng hindi bababa sa 1 taon at humingi ng kabayaran sa sweldo para sa taong iyon. Hindi nag-aalala si T.D. Ennis tungkol sa pera, ngunit natatakot siya na kapag nasangkot ang programa sa paglilitis, manalo man sila o matalo, talo pa rin sila dahil magiging palaisipan kung mapapalabas pa ba ang programa. Ngayon ay may isa pang problema, ang mga empleyadong malapit kay Hongbin ay nagwelga, humihingi ng bakasyon at sinasabing pinagsasamantalahan ng production team ang paggawa ng mga empleyado. Nagpasya si T.D. Ennis na ayusin ito ng pribado at gusto niyang kumuha ng abogado para makipagnegosasyon ng pribado. Hindi inaasahan, ang abogado na kumakatawan kay Hongbin ay si T.D. at ang abogado na kumakatawan kay T.D. Ennis ay si Kifei Giagieri. Lalong naging komplikado ang sitwasyon. Ang nilalaman ng negosasyon sa pagkakataong ito ay pangunahing umiikot sa isyu ng kabayaran para kay Hongbin. Gusto ng programa na magbayad ayon sa kontrata at magdagdag pa ng 20,000 yuan para sa gastos sa pagpapagaling, habang ang panig ni Hongbin naman ay gustong magbayad batay sa makataong konsiderasyon. Ang ganitong uri ng kabayaran ay walang tiyak na halaga, kailangang batay sa kalubhaan ng insidente upang matukoy ang halaga ng kabayaran. Batay sa sitwasyon ni Hongbin, humingi ang kanyang panig ng 120,000 yuan na kabayaran. Gayunpaman, ang makataong kabayaran ay walang legal na bisa. Sa gabi, inimbitahan ni T.D. sina T.D. Ennis at T.D. na magkasamang uminom, umaasa na hindi magkakaroon ng alitan ang dalawa dahil sa isyong ito. Gayunpaman, labis na nag-alala si T.D. dahil walang alitan sa pagitan ni T.D. at T.D. Ennis. Kanina, nakasimangot si T.D. dahil nag-iisip siya tungkol sa kasong ito at naramdaman niyang napakakaiba nito. Ang kanyang paglahok sa kaso ay inatasan ng kanyang superior at ang kahilingan ng kliyente ay ipinadala rin ng
kanyang superior. Gayunpaman, nilinaw ni Tide na si Tide Stin-etsu ay kaibigan niya at dapat sana ay umiwas siya at hindi sumali sa kasong ito, ngunit pumayag lamang siya dahil hinikayat siya ng kanyang superior. Pagkatapos ng pagsusuri, naniniwala si Tide na gusto ng kalaban na magkaroon sila ni Tide Stin-etsu ng alitan, kaya hindi nila maaaring hayaang makamit ng kalaban ang kanilang layunin. Sinabi rin ni Tide Stin-etsu na pareho lang sila na tumitingin sa iisang problema mula sa magkaibang pananaw at ang bawat isa ay dapat gawin ng maayos ang kanilang trabaho. Nakakuha si Tide din ng mahalagang clue. Iyon ay si Hongbin ay umiinom ng gamot para sa myocarditis. Ipinapalagay niya na tinago ni Hongbin ang kanyang sakit at kusa siyang uminom ng gamot na ipinadala mula sa klinika at pagkatapos ay lumala ang kanyang sakit. Ang hinala ni Shen Xingruo ay kapareho ni Lu Xingyan, kaya nakipag-ugnayan siya sa klinika. Nagpanggap na isang delivery staff, nagsabing na wala ang pakete, kailangang magbayad ayon sa halaga nito. At sinamantala ang pagkakataong ito upang magtanong kung ano ang laman nito. Ang kausap ay nautal na nagsabing bala ito at pagkatapos ay binabaan siya ng telepono. Tumawag ulit si Shen Xingruo, ngunit hindi na makontak. Hindi ito gumana, kaya naghanap si Shen Xingruo ng ebidensya na umiinom pa rin ng gamot si Huang Bing. Bagamat mula sa unang araw ng shooting hanggang sa pagka-ospital ni Huang Bing, palagi siyang gumagamit ng thermoscope para uminom ng tradisyonal na Chinese herbal medicine. Hindi pa rin mapatunayan sa kasalukuyan na ito ay gamot para sa myocarditis. Nagdesisyon sina Lu Xingyan at Shen Xingruo na pumunta mismo sa baryo Changqing upang hanapin ang klinikang iyon. Ang record ng pasyente ay ang ebidensya, ang doktor ay ang saksi, kaya makukuha ni Shen Xingruo ang matibay na katibayan. Nang dumating sina Lu Xingyan at Shen Xingruo sa baryo, hindi nila inaasahan na nakatanggap na pala ng balita ang mga taga-baryo. Nang makita nila ang may mga dayuhang nagtatanong tungkol sa klinika, nagsinungaling sila at sinabing lumipat na ang klinika. Pagkatapos nito, nakarating din ang balita sa pamilya ni Huang Bing at dumating sila upang paalisin sina Lu Xingyan at Shen Xingruo. Halos magkaroon ng pisikalan na komprontasyon si Lu Xingyan, mabuti na lamang at napigilan siya agad ni Shen Xingruo. Maraming taga-baryo ang kumukuha ng video noon, kung magkakaroon ng gulo ay magiging masama ito para sa programa, kaya nagpigil si Lu Xingyan. Maya-maya, natamaan si Lu Xingyan ng bola mula sa isang naglalarong bata malapit doon. Mabilis na umaksyon si Shen Xingruo at sinabihan niya si Lu Xingyan na magpanggap na nasugatan upang papuntahin sila ng mga bata sa klinika para hanapin si Wang Taipu at Wang Shenchai. Walang pag-aalinlangan ang mga bata at dinala sila sa klinika. Sinuri ni Wang Shenchai si Lu Xingyan, alam niyang wala itong problema, kaya tiyak na may iba itong dahilan ng pagpunta. Sumunod din ang dakilang Huang na iyon at nagdala ng mga tao, gustong saktan si Lu Xingyan. Nang akmang magsisimula na silang mag-away, sumugod si Wang Danyang, nagkamali siyang si Wang Shenchai si Lu Xingyan at masigasig siyang nagtanggol dito. Ayaw niyang apihin ng mga taong ito si Wang Shenchai. Nang makita iyon ng mga tao, hindi sila naglakas loob na gumawa ng anumang aksyon. Nang makita iyon ni Wang Shenchai, sinabi niyang mananatili siyang tahimik at sinabihan si Dakilang Huang na paalisin ang mga tao. Napilitang umalis ni Dakilang Huang kasama ang kanyang mga tao. Hindi pa rin malinaw ang pag-iisip ni Wang Danyang. Nagkamali siyang ang kaibigan niya si Shen Xingruo, si Xiu Fang. Inakala niyang dumating ito para ayusin ang kanyang kasal kay Wang Shenchai, kaya hinila niya ito sa silid upang tingnan ang mga inihanda niya para sa kasal. Dito, narinig ni Lu Xingyan at Shen Xingruo ang kwento ni Wang Danyang at Wang Shenchai. Noong nakaraan, hindi pumayag ang mga magulang ni Wang Danyang na ipakasal siya kay Wang Shenchai dahil kailangan niyang pumunta sa digmaan. Nag-alala sila na hindi na siya babalik. Ngunit bago umalis, si Wang Danyang mismo ang nagborda ng panyo para ibigay kay Wang Shenchai at sinabing tiyak na hihintayin niya ang pagbabalik nito. Gayunpaman, pagkatapos nito, nawala ng komunikasyon si Wang Shenchai sa baryo. Inakala ng lahat sa baryo na patay na siya, kaya ipinilit ng mga magulang ni Wang Danyang na ipakasal siya sa iba. Nang makabalik si Wang Shenchai, hindi na sila naglakas loob na mag-usap pa noong nagkita sila. Pagkatapos, pumunta si Wang Shenchai sa kalapit na baryo upang mag-aral sa isang doktor. Nagkasakit ng Alzheimer si Wang Danyang, namatay ang kanyang asawa at walang anak. Sinubukan ng mga kamag-anak ni Wang Danyang na makipag-ugnayan kay Wang Shenchai sa lahat ng paraan, kaya nagkasama silang muli. Gayunpaman, may isang bagay na pinagsisisihan si Wang Danyang sa kanyang puso, at iyon ay ang kasal niya kay Wang Shenchai. Palagi niyang hinihintay ang pagbabalik ni Wang Shenchi upang pakasalan siya. Pumunta si Qin sa ospital para hanapin si Huang Bing at ang kanyang pamilya dahil gusto niyang bawasan nila ang halaga ng bayad pinsala. Ngunit hindi sinasadyang natuklasan na may napakalakas na amoy ng Chinese herbal medicine sa silid ni Huang Bing na nagmumula sa thermoscope na nakalagay sa tabi ng kama. Ngunit nang magtanong siya, sinabi ng asawa ni Huang Bing na tonic iyon ni Huang Bing, hindi siya nagsasabi ng totoo. Tinutukan ni Qin ang asawa ni Huang Bing at nagdesisyon na imbestigahan mula sa mga tradisyonal na Chinese herbal medicine na tinapon niya. Sa prinsipyo, matapos itapon ng asawa ni Huang Bing ang basura, magiging pag-aari na iyon ng walang nagmamay-ari, kaya ang paghalungkat sa basura ay hindi maituturing na trespassing. Lihim na naghanap ng mga pahiwatig sina Qin at Hsiu. Nakakuha sila ng ilang impormasyon. Iminungkahi ni Qin kay Hsiu na iulat ang sitwasyon kay Lu Xingyan.
Hinanap ni Shen Xingruo at Lu Xingyan si Wang Shenchai para magtanong tungkol sa sakit ni Huang Bing. Sa kanilang pag-uusap, napansin ni Wang Shenchai na hindi sila ang klase ng tao na nang-aapi kay Huang Bing tulad ng sinabi ng asawa nito. Kaya sinabi niya ang tungkol sa sakit at binigay ang reseta sa kanila. Tiniyak din niya kina Shen Xingruo at Lu Xingyan na alam niya na kung paano harapin si dakilang Huang at sinabihan silang huwag mag-alala. Pagkalabas ni Huang Bing sa ospital, bumisita sina Shen Xingruo at Zhang Su sa kanilang bahay. Ang kanilang sitwasyon sa pamilya ay napakahirap, punong-puno ng mga nakolektang plastik na bote ang bahay na nagdulot ng pagkalungkot kay Shen Xingruo. Nagbago ang ugali ng asawa ni Huang Bing, nagpakita ng pagsisisi dahil alam niyang mali siya at natakot na baka idemanda sila ng programa. Ngunit, walang ganoong intensyon si Shen Xingruo, gusto lang niyang malaman ang dahilan. Lumabas na sinunod ng mag-asawang Huang Bing ang panunulso ni Kiao Kiao. Siya mismo ang nagbigay ng calling card ni Qin Qin at tinuro silang hanapin si Qin Qin. Nang malaman ang sitwasyon, nagdesisyon sina Shen Xingruo at Zhang Su na hindi na papanagutin si Huang Bing. Nagdesisyon silang magbayad ng 30,000 yuan kay Huang Bing bilang bayad pinsala. Nahiya si Huang Bing at hindi tinanggap, ngunit hinimok siya ni Shen Xingruo na tanggapin ang perang iyon dahil nagkasakit siya habang nagtatrabaho para sa programa. Kung pababayaan ng programa ang kanilang responsibilidad, sino pa ang maglalakas loob na makipagtulungan sa kanila sa hinaharap? Nais din ni Shen Xingruo na tulungan ni Huang Bing ang programa na panatilihing kalmado ang ibang mga tauhan. Iminungkahi din ni Shen Xingruo sa asawa ni Huang Bing na magtrabaho sa kumpanya bilang cleaner. Bagamat mas mababa ang kita kaysa kay Huang Bing, flexible ang oras at madaling alagaan ang pamilya. Kung pumayag siya, maaari siyang magsimulang magtrabaho anumang oras at agad pumayag ang asawa ni Huang Bing. Pagbalik sa kumpanya, nagdesisyon sina Shen Xingruo at Zhang Su na tanggalin si Kiao Kiao. Ginawa niyang panakot ang kanyang ama, ngunit hindi niya alam na nauna nang nag-ulat si Zhang Su kay General Manager Yang. Ano pa man, siya ay isang investor, ayaw niyang masayang ang kanyang pera. Pinayuhan ni Zhang Su si Kiao Kiao na umuwi at pag-isipan kung paano magpapaliwanag kay General Manager Yang. Agad na nawala ang kayabangan ni Kiao Kiao at malungkot siyang umalis. Nagpatuloy ang shooting ng programa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon si Shen Xingruo na gumawa ng isang espesyal na episode tungkol sa kwento ng pag-ibig ni Wang Shenchai at Wang Danyang. Sa layuning punan ang kanilang panghihinayang at kasabay nito, sa pamamagitan ng kanilang kwento ng pag-ibig ay maiparating ang mensahe ng pag-ibig sa mga manonood. Nagdaos ang programa ng kasal para kina Wang Shenchai at Wang Danyang. Ang mga babaeng panauhin ay naging abay at ang mga lalaking panauhin ay naging best men groomsmen. Sa pamamagitan ng kasal na ito, nakilala rin ni Wang Danyang si Wang Shenchai. Mayroon silang pagkakaisa na nagpaantig sa lahat. Gayunpaman, tila hindi masaya at malungkot sina Zhai Jiajing at Wen Yu. Napansin ni Xu Chengzhu na may beachside hotel malapit doon, kaya inanyayahan niya ang lahat na sumama. Sa huli, sila lang ni Chengzhu ang pumunta, habang sina Lu Xingyan at Shen Xingruo naman ay magkasamang pumunta. Hindi pa nakakatanggi si Shen Xingruo ay sa pilitan na siyang isinama ni Lu Xingyan. Bagaman ang unang kaso matapos formal na maging abogado si Qin Qin ay hindi nagdala ng kita sa law office. Ngunit pinuri pa rin ng kanyang boss ang kanyang di makasariling espiritu. Sa totoo lang, ang responsibilidad ng isang abogado ay tulungan ang kliyente na mabawasan ang paglilitis at protektahan ang katarungan. Napakagaling ni Qin Qin at masaya rin siya nitong mga araw, palaging masaya at nakangiti. Plano niyang yayain si Hsiyu pagkatapos ng trabaho, ngunit tumanggi ito dahil abala raw. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng trabaho, hindi sinasadyang nakita niya si Hsiyu na kasama si Zhai Jiajing. Kinagabihan, bumalik si Qin Qin sa resort, nakita si Hsiyu na naghihintay sa labas. Balak sana ni Hsiyu na magluto ng pansit para sa hapunan kasama si Qin Qin, ngunit nalungkot si Qin Qin dahil sa pangyayari kaninang araw. Wala nang gana, kaya binuhat niya ang instant noodles pabalik sa kwarto. Hindi naintindihan ni Hsiyu kung anong nangyari at bakit biglang nagbago ang ugali ni Qin Qin. Ikinuwento ni Qin Qin ang nangyari kaninang araw sa kanyang dalawang matalik na kaibigan. Mabilis magalit si Chenzhu at gusto na agad niyang harutin si Hsiyu. Mabuti na lang at napigilan siya ng lahat. Nag-alala si Shen Xingruo na kung pagkakamali lang ito, magiging mahirap para kina Qin Qin at Hsiyu na magkaharap pa. Kumalma si Chenzhu at iminungkahi na si Natsu Chengzhou at Lu Xingyan bilang matatalik na kaibigan ni Hsiyu ay mag-imbestiga sa intensyon nito at pumayag sina Qin Qin at Shen Xingruo. Nakakalungkot, hindi natapos ni Lu Xingyan at Su Chengzhou ang misyon. Si Hsiyu ay hindi marunong magsinungaling, ayaw niyang magtago, ngunit hindi rin niya ito masabi. Nang marinig ito ni Chenzhu, muli niyang binansagan si Hsiyu ng masamang lalaki cheating guy. Ano ang ginawa nila noong nagkita sila? Diretsyong sinabi ni Zhai Jiajing na, sa loob ng 1-0 taon, nagkikita sila minsan sa isang linggo, kumakain at nag-uusap lang. Sa loob ng mga taon, palaging nasa tabi ni Zhai Jiajing si Hsiyu. Nang marinig ito, labis na nadismaya si Qin Qin. Pumasok ang shooting ng programa sa bagong round, ang mga panauhin ay nakatayo sa harap ng huling sandali ng pagpili. Pagkatapos purihin ni Wen Yu ang 3 babaeng panauhin, ang huli niyang pagpipilian ay umalis. Pinili ni Zhai Jiajing si Hsiyu. Si Chenzhu na nakasaksi sa eksenang ito ay hindi napigilang magalit
magalit at magmura at inisip na mailihim silang ugnayan. Pagliko kay Hee-seo upang pumili, ngunit naunahan na siya ni Kim na nagdesisyon na umalis ng mag-isa. Pagkatapos magsalita, tumakbo si Kim palayo, humabol si Hee-seo at sumunod din ang lahat na tumakbo palabas. Emosyonal na sinabi ni Kim na kung ganoon sila kalapit ni Hee-seo at Jai Jae-jing, hindi na sana siya pinili nito sa simula. Sa puntong ito, ang pag-alis niya na ang pinakamahusay na paraan. Umalis si Hee-seo at humingi agad si Shen Xingruo ng paghinto sa shooting at binalaan ang sinumang gumamit ng personal na device sa pagkuha ng video na burahin ang lahat ng datos. Nag-alala siya na ang programa ay gagamitin ng mga tao ang pangyayaring ito para magdulot ng gulo bago pa man ito ipalabas. Nakipagkita si Hee-seo kay Jai Jae-jing. Ang dahilan kung bakit palagi siyang nasa tabi nito ay dahil may problema ito sa pag-iisip. Palagi siyang sasama dito upang magpatingin sa isang psychologist. Iyon lang ang dahilan. Ang dahilan kung bakit ito kailangang ilihim ay dahil ayaw ni Jai Jae-jing na malaman ng iba na nagpapagamot siya sa psikolohikal. Gayunpaman, nagtapat din si Jai Jae-jing ng kanyang damdamin. Sumali siya sa programang ito dahil kay Hee-seo. Noong taon na iyon, si Hee-seo mismo ang nagligtas sa kanya mula sa kamatayan. Pagkatapos isilang ni Jai Jae-jing ang kanyang ina, hindi na ito muling nagkaanak. Ang kanyang ama naman ay mas pinahahalagahan ang lalaki kaysa babae. Kaya sa loob ng maraming taon, si Jai Jae-jing ay palaging nagtitiis sa paninisi at presyon mula sa kanyang ina. Gusto niyang subukan na patunayan ang sarili at suklian ang kanyang ina. Ngunit ang kanyang ina ay sobrang ekstreme. Kahit anong gawin niya, hindi ito kasiya siya at ang natatanggap niya lang ay walang katapusang pagmumura. Hindi sinasadyang isang beses, habang dumadaan sa bahay ni Jai Jae-jing, narinig ni Hee-seo ang pag-aaway nila ng kanyang ina at pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng bahay. Sinundan niya ito at nang matuklasan niyang gusto niyang tumalon sa dagat upang magpatiwakal ay pinigilan niya. Pagkatapos noon, muli silang nagkita at napansin ni Hee-seo na mayroon siyang mapanira sa sariling pag-ugali kaya pinayuhan niya itong magpakonsulta sa isang psychologist. Gayunpaman, hindi naglakas loob si Jai Jae-jing na pumunta kaya palagi siyang sinasamahan ni Hee-seo hanggang ngayon. Ikinamali ni Jai Jae-jing ang pagkakaibigang ito bilang pag-ibig, ngunit iginiit ni Hee-seo na hindi niya ito gusto at saka may gusto na siyang iba. Narinig ni Luxingyan mula kay Xu Chengzu na ang resort ay tumanggap ng isang kaganapan. Ito ay isang libing, ang libing ng ama ni Shen Xingruo. Dahil masalimuot ang pagdadala ng labi pabalik sa bansa, nagdesisyon ang pamilya na i-cremate ito sa ibang bansa. Dadalhin ng pamilya ang abo pabalik sa bansa para sa libing. Kahit na hindi maganda ang relasyon ni Shen Xingruo at ng kanyang ama, nang marinig ni Luxingyan ang balita, labis pa rin siyang nalungkot. Masyadong biglaan ang nangyari at hindi ito matanggap ni Shen Xingruo. Ayaw na niyang kumain, gusto lang niyang umuwi. Hinatul siya ni Luxingyan. Dinala ni Luxingyan si Shen Xingruo sa kanilang bahay. Sa kasalukuyan, ang tanging magagawa niya ay ang manatili sa tabi niya. Nag-alala sa kalusugan nito, nagluto si Luxingyan sa kusina upang makakain siya kahit kailan niya gusto. Habang tinitingnan ang mga mensaheng iniwan ng kanyang ama, hindi napigilan ni Shen Xingruo ang umiyak. Kinuha niya ang kwadernong bigay ng kanyang ama at sa pabalat nito ay isang larawan niya na iginuhit mismo nito. Iyon ang regalo na lihim na inilagay ng kanyang ama sa kanyang maleta noong lumipat siya sa bahay ni Luxingyan. Ang kwaderno ay nasunog ang isang sulok noong gabing unang nakita ni Luxingyan na naglalaro siya ng lighter sa kwarto. Salamat sa pagdating ni Luxingyan kaya nakaligtas ang kwaderno. Hindi kailanman sinabi ni Shen Xingruo kay Luxingyan ang tungkol sa kanyang pamilya. Ang kanyang ama ay isang sikat na pintor at ang kanyang pamilya ay mayaman. Ang kanyang ina ay isang sikat na pianista, ngunit hindi na siya tumugtog simula ng ikasal. Palaging iniisip ni Shen Xingruo na mayroon siyang masayang pamilya. Hindi niya alam kung kailan nagkalamat ang pagmamahalan ng kanyang mga magulang dahil hindi nila kailanman ipinapakita iyon sa harap niya. Pagkatapos mamatay ng kanyang ina, pakiramdam ni Shen Xingruo ay bumagsak ang kanyang mundo. Ang pinaka hindi niya matanggap ay ang pagkakaroon ng relasyon ng kanyang ama kay Gufang, ang kanyang homeroom teacher, kaagad pagkatapos mamatay ng kanyang ina. Pagkatapos, lumipat si Shen Xingruo sa bahay ni Luxingyan at hindi na nakipag-ugnayan sa kanyang ama. Hindi niya kailangan ang pera nito at nagtatrabaho siya para sa kanyang sarili. Minsan, nakita niya ang kanyang ama sa convenience store kung saan siya nagtatrabaho. Noong panahong iyon, nagsalita siya ng mga salitang masakit na umaasa na hindi na ito magpapakita sa kanyang buhay. Ngayon, labis na nagsisisi si Shen Xingruo. Kung alam lang niya na iyon na ang huli nilang pagkikita, tiyak na hindi siya magsasabi ng ganoong mga salita. Ikinuwento ni Luxingyan kay Shen Xingruo ang huling hiling ng kanyang ama. Kung mayroon ka pang pinagsisisihan, tumayo ka at basahin ang paalam sa lamay at sabihin ang lahat ng gusto mong sabihin. Nang marinig ni Shen Xingruo ang sinabi ni Luxingyan, nagdesisyon siyang basahin ang paalam. Ngunit pagkasabi niya ng kanyang huling salita, biglang lumitaw ang kanyang ama, nakatayo mismo sa harap niya. Lumabas na sadyang iniayos niya ang lamay na ito para lang malaman kung ano ang iisipin ng mga tao tungkol sa kanya pagkatapos niyang lisanin ang mundong ito. Labis siyang naantig nang marinig niya ang mga salitang sinabi ng kanyang anak. Ang pagmamahalan ng isang ama at anak ay hindi kailanman mapuputol. Nagpasalamat siya sa kanyang anak sa pagpapaubaya ng galit sa kanyang puso, at nagpasalamat din siya kay Luxingyan sa pagtulong sa kanya na ayusin ang lahat sa lamay na ito.
Lubos na nagalit si Shen Xingruo, hindi niya inaasahan na isa lang itong dula-dulaan. Bukod pa rito, ang mga nag-organisa ng dulang ito ay sina Luxingyan at ang kanyang ama. Hindi niya matanggap ang panlolokong ito, kaya bilumingon siya at tiningnan si Luxingyan ng puno ng galit. Umiwas si Luxingyan sa kanyang tingin, hindi naglakas loob na tumingin ng diretsyo. Tinalikuran sila ni Shen Xingruo at umalis, ngunit hinarang siya ng kanyang ama sa kalagitnaan ng daan. Laking gulat niya, lumitaw din si Gufang. Masigasig na inalagaan ni Gufang ang ama ni Shen Xingruo noong nagkasakit ito. Hindi niya inaasahan na sa loob lang ng kalahating taon ng pag-alis nito sa ibang bansa, nagkaroon na ito ng bago. Labis na nasaktan si Gufang, nawalan siya ng trabaho dahil dito, at sa huli ay ang sirang kasal lang ang kapalit. Nagkaroon ng gulo sa pagitan ni Gufang at ng bagong kasintahan ng ama ni Shen Xingruo. Ayaw nang makita ni Shen Xingruo ang eksenang ito, kaya tumalikod siya at umalis. Hindi pa siya nakakalayo nang tama siya sa ulo ng isang microphone na itinapon, nawala ng malay at dinala sa ospital. Mabuti na lang at ayos lang siya, humingi ng tawad si Luxingyan sa kanya. Noon lang din niya nalaman na buhay pa ang ama nito noong umaga ng libing. Balak niya sana itong sabihin sa kanya, ngunit hindi na siya nakaabot noong umakyat na ito sa entablado para basahin ang paalam. Sa puso ni Shen Xingruo, ang kanyang ama ang pumatay sa kanyang ina, kaya hindi niya ito mapatawad. Noong taon na iyon, nagpumilit ang ama ni Shen Xingruo na makipagdiborsyo sa kanyang ina. Wala nang nagawa ang kanyang ina para panatilihin ang lalaking hindi na nagmamahal sa kanya. Pagkaalis ng kanyang ama, tumugtog ng piano ang kanyang ina. Nagtago si Shen Xingruo sa silid, humagulgol sa iyak at hindi naglakas loob na lumabas. Kinaumagahan, nang lumabas siya ng silid ay natagpuan niya ang paalam na sulat suicide ng kanyang ina. Nagpakamatay siya, at iyon ang dahilan kung bakit hindi kailanman mapatawad ni Shen Xingruo ang kanyang ama. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana namatay ang kanyang ina. Dahil dito, palagi siyang balisa at takot sa pagpapakasal. Naunawaan niya na kahit gaano pa sila magkaintindihan, maaari pa ring maghiwalay ang mga mag-asawa dahil sa mga maliliit na bagay sa buhay. Kinabukasan, binisita ni Evan si Shen Xingruo sa ospital. Sa pagkakataong ito, formal siyang nagpahayag ng kanyang damdamin para sa kanya. Gustong-gusto ka na niya simula pa noong sumali siya sa programang agawan ng Oras Race Against Time. Nagulat lang siya na pumayag ka sa alok na kasal ni Luxingyan. Akala niya wala na siyang pagkakataon hanggang sa muli silang nagkita sa ibang bansa. Doon niya lang nalaman na hindi pa sila kasal ni Luxingyan. Naging magkasama sila sa kwarto. Nakita si Shen Xingruo na masaya sa tuwing nakikipag-usap siya sa telepono kay Luxingyan. Tanging lihim lang siyang nagbigay ng basbas sa kanya. Pagkatapos, nang maghiwalay sila, nang makita niya si Shen Xingruo na naghihirap, nagsimula siyang magalit kay Luxingyan. Nang muli silang magkita sa bansa, sinamantala ni Evan ang pagre-record ng programa at nagpahayag ng kanyang damdamin kay Shen Xingruo sa harap ni Luxingyan. Medyo nagalit si Shen Xingruo, hindi niya inaasahan na nagsiselos talaga si Luxingyan. Bukod pa rito, si Evan ang dahilan ng selos niya at hindi katang-isip lang. Nagkamali siya ng akala sa kanya, gusto ni Evan na isama si Shen Xingruo. Ngunit tumanggi ito, wala siyang nararamdaman para sa kanya. Kung sa buong buhay niya ay isa lang ang makakasama niya, si Luxingyan lang iyon at wala nang iba. Hindi inaasahan ni Evan na ganoon kalalim ang damdamin ni Shen Xingruo kay Luxingyan, nabigo siya. Pagkasabi niya ng kanyang mga salita, kumatok ang nurse at dinala ang kainan na inihanda ni Luxingyan para sa kanya. Lumiwanag ang mukha ni Shen Xingruo sa masayang ngiti. Pagkalabas sa ospital, hinila ni Shen Xingruo si Luxingyan sa editing room upang panoorin ang maikling pelikula tungkol sa kwento ng pag-ibig ng mag-asawang Wang Shenchai. Pareho silang labis na naantig at inisip na ang pelikula ay mahusay na ginawa at nagpaiyak sa maraming manonood. Biglang, nakipag-ugnayan si Chen Fei, ang bagong kasintahan ng ama ni Shen Xingruo, kay Luxingyan at ibinalita na ang kanyang ama ay nasa kritikal na kalagayan. Nagmadali si Luxingyan na dalhin siya sa ospital at sakto namang narinig niya ang pag-uusap sa pagitan ng doktor at ni Chen Fei. Hindi na nakaligtas ang kanyang ama, ang dahilan kung bakit ito tinago ni Chen Fei ay dahil sa peking lamay noong nakaraan. Nakonsensya ang kanyang ama kay Shen Xingruo, labis na nagsisi at nakaramdam ng pagkakasala. Sa pagkakataong ito, hindi na nagawang itago ni Chen Fei, kaya nakipag-ugnayan na siya kay Luxingyan. Pumunta si Shen Xingruo sa ospital upang tingnan ang kanyang ama sa huling pagkakataon. Naglinaw sila ng lahat ng bagay sa isa't iisa, at ang galit noong nakaraan ay naglaho na rin. Matapos asikasuhin ang libing ng ama ni Shen Xingruo, aalis na rin si Chen Fei. Nakasuot siya ng kwintas na naglalaman ng abo ng ama ni Shen Xingruo sa kanyang lig. Ayon sa naunang pangako ng dalawa, sa ganoong paraan ay palagi siyang makakasama nito. Nagdaos na ng lamay, kaya hindi na ito muling isasagawa. Ang dahilan kung bakit nag-organisa ng peking lamay ang ama ni Shen Xingruo noong nakaraan ay dahil gusto niyang gamitin ang pagkakataong iyon upang makita muli ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang anak. Yakap ni Shen Xingruo ang katotohanan na wala na ang kanyang mga magulang at simula ngayon si Luxingyan na lang ang nasa tabi niya. Sinabi ni Luxingyan na mananatili siya sa tabi niya magpakailanman. Alam niyang marami siyang pagkukulang noon kaya babaguhin niya ang sarili at hindi na magiging padalos-dalos o walang ingat tulad ng dati. Matututo siyang ilagay ang sarili sa posisyon ng iba upang mag-isip. Nang marinig niya ang kanyang mga salita, napagtanto ni Shen Xingruo na lalo pa siyang umiibig dito. Nagpatuloy ang shooting ng programa dahil umalis si Qin, sina Hsiu at Chai Jiajing ang naging bagong magkapareha. Sabik na naghihintay ang mga manonood ng mga kawili-wiling sandali sa pagitan nila.
Gayunpaman, lumapit si Hishu kay Jingruo at sinabing ayaw niyang makipag-date kay Sai Jaeting. Pinayuhan siya ni Jingruo na huwag nang maging mabait at wala siyang karapatang makialam sa lihim nila ni Sai Jaeting, ngunit umaasa siyang hindi nasasaktan pa si Kinkin. Kung gusto niyang bumawi, kailangan niyang maging mas agresibo. Nagmakaawa si Hishu kay Jingruo na tulungan siya sa isang bagay na makahanap ng paraan upang papuntahin si Kinkin. Nakaisip si Jingruo ng paraan, nakipag-ugnayan siya kay Kinkin at sinabing kailangan siya ng programa para mag-shoot ng karagdagang eksena. Nang bumalik si Kinkin, nalaman niya na ang lahat ay inayos ni Hishu. Ang nais lang ni Hishu ay ipaliwanag ang lahat kay Kinkin. Ayaw niyang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nilang dalawa. Bago iyon, kinausap niya si Sai Jaeting, sinabi sa kanya ang kanilang lihim at pinatay ang mikropono bago kausapin si Kinkin. Umamin si Hishu kay Kinkin na siya ay nagsinungaling na ang pagpapanggap niya ng lihim na paghanga sa kanya noon ay peke. Sa totoo lang, gusto na niya ito noon pa man. Nagulat si Kinkin, hindi niya inaasahan na sasabihin ni Hishu ang mga salitang ito. Kahit na natouch siya ay labis na walang kumpiyansa dahil dumanas na siya ng isang bigong kasal. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Hishu. Ayaw niyang mag-alala si Kinkin tungkol sa mga bagay na iyon, normal lang na magkaroon ng nakaraang relasyon. Nagpahayag din si Kinkin ng kanyang damdamin kay Hishu. Palagi siyang ang white moonlight sa kanyang puso. Isang taong hinangaan niya, ngunit hindi naglakas loob na abutin. Sa huli, pumayag si Kinkin na makasama si Hishu at hindi na rin niya pinigilan ang kanyang damdamin. Naghalikan sila ng may pagmamahal. Dinala ni Xingyan si Jingruo sa isang art exhibit. Iyon ang huling hiling ng kanyang ama bago siya mamatay. Gusto niyang makita ni Jingruo ang art exhibit niya. Tinanong ni Xingyan ang opinyon ni Jingruo. Kung ayaw niya, hindi niya ito pipilitin. Pumayag si Jingruo. Ang tema ng exhibit ay ang kwento ng mag-ama. Ginamit ni Tatay Shen ang mga pinta upang itala ang mga alaala niya at ni Jingruo. Labis na nagpapasalamat si Jingruo kay Xingyan. Alam niyang palagi siyang nagsisikap na ayusin ang relasyon nila ng kanyang ama. Kung wala siya, marahil hindi niya nakita ang kanyang ama bago ito pumanaw. Sa kasalukuyan, napag-usapan na ni Jingruo at ng kanyang ama ang lahat at wala na silang pinagsisisihan. Ang date ni na Chen Zhu at Su Chengshao ay iba na rin kaysa dati. Malaki ang ipinagbago ni Su Chengshao. Napakaganda niyang kumuha ng litrato ni Chen Zhu at madalas pa siyang matuto ng photography techniques mula sa photographer ng programa. Laking tuwa ni Chen Zhu, taos pusong nagalak si Jingruo para kina Chen Zhu at Kinkin at sa wakas ay natagpuan na nila ang kaligayahan. Mukhang mas naging mature na sina Chen Zhu at Su Chengshao, handang magbago para sa isa't isa, marahil ito ang pag-ibig. Ipapalabas ang programa online sa buong network at panonoorin ito ng 8 guests kasama ang mga manonood. Nang magkita ulit sila ni Hishu, kusang humingi ng tawad si Chen Zhu, ngunit hindi ito pinansin ni Hishu. Naunawaan niyang ginawa ito ni Chen Zhu para kay Kinkin. Nagkasayahan silang lahat at ibinunyag pa ni Su Chengshao ang isang lihim ni Xingyan kay Jingruo na nagparamdam ng kaunting kahihiyan sa kanya. Nagpasya siyang lumabas para bumili ng cake para sa lahat. Dahil inaayos ang kanyang sasakyan, pinahiram siya ni Hishu ng sasakyan nito. Gayunpaman, ang sasakyang ito ay minaneho ni Sai Jaeting bago ibalik sa kanya. Nang makita ni Sai Jaeting na kinuha ni Xingyan ang susi ng sasakyan, nag-alala siya. Habang nagmamaneho, nalaman ni Xingyan na sira ang preno ng sasakyan. Naaksidente si Xingyan at pagkatapos matanggap ang balita, agad na nagtungo ang lahat sa ospital. Kailangan siyang operahan, ngunit si Jingruo bilang kasintahan ay hindi legal na kamag-anak kaya hindi siya maaaring pumirma sa consent form sa operasyon. Nagbibiyahe sa ibang bansa ang mga magulang ni Xingyan at hindi sila makakabalik sa oras para pumirma sa mga dokumento. Ang doktor ay maaari lamang mag-ulat sa pamunuan ng ospital. Humiling na magbukas ng priority access. Ngunit ang signature ay kailangang maghintay hanggang dumating ang mga kamag-anak bago mapirmahan. Naging matagumpay ang operasyon, ngunit dahil mayroon pa ring pagdurugo sa utak, kasalukuyan siyang komatos. Sa loob ng susunod na 24 na oras, may posibilidad na tumaas ang blood clot sa utak. Kailangang subaybayan ang sitwasyon sa mga darating na araw. At kung hindi maganda, isasaalang-alang ng ospital ang open school surgery. Gustong manatili ni Jingruo kasama si Xingyan kaya nanatili siya sa ospital para alagaan siya. Naramdaman ni Hishu na may kakaiba sa pangyayari. Hindi niya mapigilang tumingin kay Sai Jaeting. Napansin niyang may mali sa kanyang ekspresyon. Sa gabi, ikinuwento ni Hishu ito kay Kinkin. Sa ilalim ng pagtatanong ni Kinkin, naalala ni Hishu, nang araw na iyon sinabi niya kay Sai Jaeting na gusto niyang makasama si Kinkin. Pagkatapos, gumawa si Sai Jaeting ng dahilan na makikipagkita sa isang client para humiram ng kanyang sasakyan. Sa totoo lang, may pagdududa rin si Kinkin, ngunit ayaw niyang bigyan ng sobrang pressure si Hishu sa kasalukuyan at kailangan pang hintayin ang resulta ng investigasyon ng pulis. Nagtanong si Hishu tungkol sa kalagayan ng sasakyan, ang harap ng sasakyan ay nasunog na at malamang nawala ng makakalap na impormasyon. Magdamag si Jingruo sa ospital at kinabukasan ng umaga, dumating si Iwenyo para palitan siya, upang makauwi siya at makaligo at makapagpahinga sandali. Nang makita ni Su Chengshao na bumalik si Jingruo at nalaman niyang si Iwenyo ay nasa ospital, nag-alala siyang baka saktan ni Iwenyo si Xingyan kaya nagplano siyang pumunta sa ospital. Buti na lang at pinigilan siya ni Jingruo. Si Chen Zhu ay nagpayo rin sa tabi niya, naniniwala siyang hindi ganoong klaseng tao si Iwenyo. Naramdaman ni Jingruo na tiyak na aabalahin niya ang mga ito sa hinaharap kaya huwag na niyang sayangin ang oras ng mga ito ngayon. Agad na bumalik si Jingruo sa ospital matapos mag-ayos ng mga gamit, nag-aalala siya kay Xingyan
Xingyan, mas gusto niyang manatili sa tabi niya sa ospital para mapanatag. Lumabas si Ewenyu mula sa ward, nagkataong nakita niya si Tsai Jayating, at nagkamali siya ng akala na gusto niya si Xingyan kaya nagsalita siya ng masasamang salita. Kahit gusto ni Ewenyu si Jingruo, batid niyang hindi niya ito makukuha. Umaasa pa rin siyang maging masaya si Jingruo, kaya sinuman ang gustong sumira sa kaligayahan ni Jingruo ay huwag umasang magiging panatag. Matapos marinig ni Tsai Jayating ang mga salita ni Ewenyu, labis siyang nagalit at inihagis niya ang fruit basket sa isang tabi. Nagising si Xingyan at maganda na ang kalusugan niya. Nakilala sila ng mga nurse bilang mga guest sa dating show. Dahil ayaw ni Xingyan na mauna ang content ng palabas, sadyang lumayo siya kay Jingruo. Nagsinungaling siya na bukod sa pagiging ex-lovers, magkaibigan din sila at hiniling ng kanyang mga magulang na alagaan siya. Determinadong magbago si Chen Zhu at pagkatapos nito ay babaguhin niya ang kanyang mainit na ulo at magiging mas mabait kay Xu Chengshao, kaya binaghanda siya ng espesyal na almusal. Si Xu Chengshao, sa kabaliktaran, ay nakadama ng hindi pagiging pamilyar at inakala pa niya na nananaginip lang siya. Determinadong maging mas banayad si Chen Zhu kay Xu Chengshao. Ngunit sa patuloy na pang-inis niya, hindi pa rin siya nakapagpigil at nagsimulang magalit at sa huli ay sinaktan niya ang sarili hanggang sa umiyak. Alam niya ang kanyang problema, ngunit ang pagbabago ay hindi isang bagay na magagawa sa isang araw o dalawa. Tiningnan niya ang mga komento sa programa at sinasabi ng lahat na mainitin ang kanyang ulo at masyadong agresibo siya kay Xu Chengshao. Gaano katagal siya pinagbigyan ni Xu Chengshao, tapos nagalit na siya dahil lang sa sinerbisyuhan niya siya ng ilang basong tubig, kaya galit na galit si Chen Zhu, galit siya sa sarili niya. Nakalabas na si Xingyan sa ospital, at kalalabas lang din ng kanyang mga magulang mula sa ibang bansa. Matalas ang pakiramdam ni Ina Ilu, napansin niyang muling nag-aapoy ang pag-ibig nilang dalawa, kaya para hindi makagambala sa oras nila, nagkunwari siyang pagod at dinala ang kanyang asawa sa villa para manirahan. Ang production team ay may kalakip na advertisement, ngunit ang may-ari ng brand na si In Hizyu ay hindi ang target audience ng programa, kaya naisip niyang hindi sikat ang programa. Matapos malaman ang impormasyon, dahil sa limitadong budget, nagpa siya si Jingruo na maglagay ng advertisement sa mga lugar na makikita ni Eng Hizyu. Nang malaman niya ang residential area ni Eng Hizyu, agad siyang nakipag-ugnayan sa taong namamahala sa advertisement. Tunay nga, pag-uwi pa lang ni Eng Hizyu, nakita na niya ang advertisement ng programa sa lahat ng dako, at nang buksan niya ang kanyang telepono, ang mga push notification ay may kaugnayan lahat sa programa. Muling pinanood ni Eng Hizyu ang programa, at kusang nakipag-ugnayan sa production team upang pag-usapan ang collaboration. Matapos ipalabas ang programa, nakatanggap ito ng napakagandang feedback at masaya ang lahat. Upang makipagtulungan sa promosyon, nagsimula na ang live broadcast ng programa. Sumali ang lahat ng guest at magkasama sina Tsai Jayating at Evan sa isang grupo. Dahil live broadcast ito, hindi maaaring ihanda ng production team ang mga tanong ng manonood, kaya kailangang umimprovisa ng lahat. Kailangang tandaan ng lahat na ang programa sa bagong platform ay nasa episode 3 pa lamang, kaya sa panahon ng live broadcast, kailangan panatilihin ng lahat ang parehong status tulad ng sa programa. Sa live broadcast, ang mga tanong mula sa netizens ay napakatapat at matalim. Ito ay isang malaking hamon sa language art ng lahat. Kailangang sagutin ang mga tanong ng manonood at maging responsable sa programa. Tinanong ng mga netizen si Hishu kung bakit 10 taon siyang lihim na humanga kay Kinkin nang hindi sinasabi sa kanya. Sumagot si Hishu na hindi siya magaling magpahayag, maraming beses siyang walang sapat na lakas ng loob para sabihin ang kanyang iniisip kaya napalampas niya ang tamang oras para umamin. Nagpatuloy ang mga netizen sa pagtatanong kaya kailan ang pinakamahusay na oras. Naniniwala si Hishu na una, kailangang tingnan ang kalagayan ng kabilang panig kung ito ba ay angkop para siya ay magpahayag. Pangalawa, may plano na ba siya para sa hinaharap? Ang mga komento ng mga netizen kay Kinkin ay lalong hindi naging maganda. Nagsimula silang batikusin ang kanyang paghihiwalay. Si Kinkin ay hindi na ang dating mahina na babae. Prang kanyang inamin sa live broadcast na siya ay hiwalay na. Sa harap ng pag-atake ng mga keyboard warrior, hindi na tinag si Kinkin. Prang kanyang sinabi na walang regulasyon ang programa na nagsasaad na ang mga diborsiyada ay hindi maaaring sumali sa dating show. Bukod pa rito, ang isang nabigong relasyon ay hindi isang bagay na maitatanggi niya na hindi nangyari. Pagkatapos nito, sa paghihikayat ng kanyang mga kaibigan, nakaahon siya mula sa kalungkutan na dulot ng pagiging isang diborsyadang babae. Matapos mag-isip ng mabuti, nagpa siya siyang sumali sa programa. Dahil sumali na siya sa programa, handa na siyang harapin ang lahat. Curious din ang mga netizen tungkol kina Chen Zhu at Xu Chengshao. Bakit nagustuhan ni Chen Zhu na maganda at mayaman ang isang lalaking katulad ni Xu Chengshao? Sumagot si Chen Zhu na napakabuti ni Xu Chengshao sa kanya, banayad at maalalahanin. Ngunit ang sagot ni Chen Zhu ay nagpasimula ng haka-haka sa mga netizen kung nagkabalikan na ba sila dahil ang programa ay ipinalabas lamang hanggang sa bahagi kung saan sila nag-aaway. Sa pagpapaalala ng direktor, matalino namang naayos ni Chen Zhu ang kanyang pagkakamali.
Pagdating sa bahagi ng tanong at sagot kina Wenyu at Tsai Jayating, ang profesional na sagot ni Tsai Jayating ay nagpatingin kay Wenyu sa kanya ng may ibang mata. Hindi inasahan ni Wenyu na ganito ang makapagsalita ng babaeng ito. Hindi talaga siya mapapahiya bilang isang abogado. Ngunit ang sinabi niya ay lubos na ikinagulat ni Wenyu. Hindi niya inasahan na magbabago ng ganoon kabilis si Tsai Jayating. Sinabi ni Tsai Jayating na ang mga salita ni Wenyu noong nakaraan ay nagbigay liwanag sa kanya. Ayaw niyang gumawa ng mga walang kabuluhang bagay at lubos siyang nagpapasalamat sa mga salita ni Wenyu na tumulong sa kanya na gumawa ng tamang pagpipilian. Naramdaman ni Wenyu na hindi simpleng tao ang babaeng ito. Nga pala, hindi pa natatapos ang live broadcast at dumating na ang dating asawa ni Kinkin para gumawa ng gulo. Mabuti na lang at may mga tao sa eksena na humarang sa kanya. Napaisip si Jingruo at naramdaman niyang kakaiba ang pangyayaring ito. Pamilyar ang dating asawa ni Kinkin sa lokasyon at nakapasok siya mula sa kabilang gilid na hindi nahaharangan ng sinuman. Kahit mabilis ang reaksyon ni Jingruo at inayos na itigil ang live broadcast, lihim na nag-ayos si Tsai Jayating ng mga tao upang ipalabas online ang eksena ng pag-aaway ni Hishu at Liki. Napakabilis na kumalat ang insidenteng ito sa internet, kahit ang video kung saan pinalibutan si Liki ng ilan sa kanila sa isang maliit na eskinita ay nailabas online. Iniisip ni Jingruo na may isang tao sa production team na nakikipagsabuatan kay Liki dahil hindi niya magagawa ang lahat ng perpekto sa sarili lamang, kaya kailangan niya ang koordinasyon ni Xingyan. Nagkunwari si Xingyan at Jingruo na nag-aaway sa harap ng lahat ng staff ng production team. Nagpakita si Xingyan ng ebidensya na may kaugnayan sa isang blogger na nag-aanalisa ng video online na nagpapatunay na mayroon insider na nakikipagsabuatan sa labas. Pinagtakpan ni Jingruo ang kanyang tao at hindi niya hinayaang ibunyag ito ni Xingyan sa publiko. Umaasa siyang lalabas ang taong iyon. Hiniling ng broadcasting platform na pansamantalang itigil ang pag-ere ng programa para sa rectification. Bilang isang investor, hinulaan ni Xingyan na magiging mahirap bawiin ang funds. Hinanap niya si Tsai Jayating at hiniling sa kanyang gumawa agad ng isang compensation agreement upang makipagnegosasyon kay Jingruo. Nagkunwari pang pinayuhan ni Tsai Jayating si Xingyan, umaasang mabibigyan niya si Jingruo ng kaunting oras pa. Naging napakatatag ni Xingyan, hindi niya maaaring mawala ang buong Sun Hotel. Nagduda na siya kay Tsai Jayating sa pag-aakalang sinasadya niya itong gawin. Nakipagkita si Tsai Jayating kay Jingruo. Alam na pala niya kung sino ang utak, ang staff sa team na nakipagtulungan sa kanya ay si Himing. Umamin si Himing kay Jingruo na siya ang nag-utos sa blogger na i-edit ang video. Matapos tingnan ni Jingruo ang chat history, nalaman niyang siya ito, labis siyang nadismaya. Alam ni Himing na hindi siya ibinunyag ni Jingruo sa publiko dahil gusto niya siyang bigyan ng daan palabas. Sa totoo lang, wala talagang intensyon si Jingruo na isapubliko ang bagay na ito. Matagal na silang nagtatrabaho ni Himing, naiintindihan niya ng mabuti ang kanyang mga ideal at ambisyon. Kinausap ni Jingruo si Zhang Xu na si Himing ang magiging producer para sa susunod na episode ng programa. Alam ni Jingruo na tiyak na may pinagdadaanan si Himing kaya hindi na siya nagtanong pa. Ngunit kailangan niyang malaman kung sino ang nasa likod na nag-udyok sa kanyang gumawa ng mga bagay na nakakapinsala sa team. Inamin ni Himing na si Tsai Jayating ito, hiwalay na siya at kung tutulungan lang siya ni Himing, irerekomenda niya siya sa iba pang mga proyekto upang maging producer. Natuwa si Jingruo dahil nagpakatotoo si Himing sa kanya, ngunit umaasa siyang tutulungan siya ni Himing sa isang bagay, ang tawagan si Tsai Jayating. Sinunod ni Himing ang itinuro ni Jingruo at nakipag-ugnayan kay Tsai Jayating. Kasalukuyan, inuudyukan ni Jingruo si Tsai Jayating na unti-unting ilabas ang kanyang tunay na kulay. Lihim din na hinanap ni Kinkin si Liki, bago pa man, naimbestigahan na niya ang e-address na nag-upload ng Zeal online. Noong gabing iyon, si Liki at si Tsai Jayating mismo ang magkasamang pumasok sa hotel na iyon. Bilang isang abogado, mabait na pinaalalahanan ni Kinkin si Liki kapag nalantad na ang katotohanan. Hindi lang haharapin ni Liki ang malaking compensation, kundi maaari pa siyang makulong ng hanggang 3 taon. Hindi niya kayang harapin ang ganoong kahihinatnan. Talagang natakot si Liki at sinabi niya ang katotohanan kay Kinkin na ang lahat ay orkestradong ni Tsai Jayating. Inamin ni Tsai Jayating na siya ang nag-ayos ng lahat. Napansin niyang wala ng kamera sa lugar kaya sinabi niya ang totoo. Noong nag-aaral pa sila, palagi niyang gusto si Xingyan, ngunit nang dumating si Jingruo, nagbago ang lahat. Napakamasunuri ni Xingyan kay Jingruo. Hindi siya sumuko at naghintay hanggang umalis si Jingruo patungo sa ibang bansa. Noon akala niya may pagkakataon siya, hindi niya inasahan na si Xingyan ay magiging parang wala sa sarili dahil sa broken heart. Pagkatapos, sinubukan ni Tsai Jayating na lumapit kay Xingyan at naging legal counsel niya. Ngunit hindi niya inasahan na pagbalik ni Jingruo, magkabalikan sila. At si Hishu, nakasama niya sa loob ng maraming taon, ay inagaw pa ni Kinkin. Para kay Tsai Jayating, napakahalaga ng 2 taong ito. Ang isa ay ang taong gusto niya, ang isa naman ay isang mabuting kaibigan. Hindi niya kayang tiisin na maagaw ang kanyang mahahalagang bagay, kaya gusto niyang bawiin ang lahat.
lahat. Hindi inasahan ni Zhai Jiating na narinig ni Xingyan ang lahat ng sinabi niya sa loob ng silid. Bukod pa rito, lihim na nag-video record at nag-livestream si Jingruo. Nakita ni na Zhang Xu at ng iba pa ang buong pangyayari. Tumawag ng pulis si Jingruo at pananagutin nila si Zhai Jiating. Sa galit, tinangkapan ni Zhai Jiating na saktan si Jingruo gamit ang kutsilyo. Nasugatan si Xingyan sa kamay dahil sa pagprotekta kay Jingruo. Sa huli, nakontrol ni Jingruo si Zhai Jiating at pagkatapos protektahan siya ay dinala niya ito palayo. Pagkatapos nito, ginamot ni Jingruo ang sugat ni Xingyan. Hindi niya inasahan na lihim siyang natuto ng martial arts. Hindi sinasadyang nakita ni na Chen Zhu at Su Chengzhao ang isang design sketch sa sofa. Ito ay naglalaman ng mga nilalaman na may kaugnayan sa marriage proposal. Naghinala silang dalawa na baka plano ito ni Xingyan. Magkabati pa lang sila at hindi na sila pwedeng mag-away dahil dito kaya hinanap nila si Jingruo at Xingyan para kausapin ng pribado. Sinabi ni Xingyan na wala siyang inihanda. Sinabi ni Jingruo kay Chen Zhu na siya ang gumawa nito. Plano niyang mag-propose kay Xingyan. Lubos na nagulat si Chen Zhu. Hindi niya inasahan na isang taong umiiwas sa kasal na tulad ni Jingruo ay kusang magpo-propose. Hindi bigla ang nagbago ang isip ni Jingruo, kundi marami siyang pinagdaanan kamakailan kaya niya naunawaan. Lalo na ang aksidente sa sasakyan noong nakaraan, labis siyang natakot. Sa pagtingin kay Xingyan at pag-alala sa matatamis na sandali nila, saka lang napagtanto ni Jingruo na mahal niya ito. Sa pagkakataong ito, ayaw na niya itong palampasin pa. Dati nang nag-propose si Xingyan at oras na niya para habulin ang kaligayahan. Matapos ang ilang pagsusuri, naniniwala si Xingyan at Su Chengzhao na naghahanda si Hishu na mag-propose kay Kim. Pananatilihin nila itong lihim para sa kanilang kaibigan. Ngunit sumasakit ang ulo ni Xingyan. Kinausap lang siya ni na Chen Zhu at Jingruo. Natatakot siyang baka magkamali ng pagkakaintindi si Jingruo, kaya nagpa siya siyang ipaliwanag ito sa kanya ng malinaw sa hapunan ngayong gabi. Ang resulta ay nagulat siya nang mag-propose ang magkasintahan sa katabing mesa. Natatakot siyang baka isipin ni Jingruo na nag-propose siya ulit. Nang makita niya ang kanyang kaba, napangiti si Jingruo. Tiningnan niya ang magkasintahan na nagpo-propose sa tabi nila at naramdaman niya ang labis na kaligayahan. Ngunit hindi naglakas loob si Xingyan na sumagot ng direkta. Naramdaman niya na ang bawat yugto ay may kani-kanyang kaligayahan. Natatakot siyang magkamali sa pagsagot at maging malungkot si Jingruo. Pag-uwi sa resort kinagabihan, kusang ibinigay ni Xingyan ang singsing kay Jingruo. Nilinaw niyang hindi siya nagpo-propose, umaasang panatag siya. Buntis si Chen Zhu at labis na natuwa si Su Chengzhao. Ngunit labis na nag-aalala si Chen Zhu. Una, dahil hindi sila handang mabuti. Pangalawa, hindi niya alam kung paano maging isang mabuting ina, kaya nag-iisip siya kung pananatilihin ba ang sanggol. Kailangan niya pang mag-isip. Pinayuhan siya ni na Jingruo at Kim na maging kalmado. May nangyari na naman kay Su Chengzhao. Siya ay nawawala. Pagkatanggap ng balita, nagmadali si Xingyan at Hishu na bumalik. Ginawa nila ang lahat upang hanapin siya. Nagpa siya si Chen Zhu na siya mismo ang magre-record ng programa bukas. Ang lokasyon ay sa ospital. Naniniwala siyang ang biglaang pagkawala ni Su Chengzhao ang nagbigay sa kanya ng sagot. Marahil ang pag-ibig na ito ay malapit nang matapos. Sa totoo lang, nawala si Su Chengzhao dahil pumunta siya sa class para sa experience bilang ama. Ang unang lesson ay ang maranasan ang sakit ng panganganak kaya hindi niya napansin ang kanyang telepono. Bumalik si Su Chengzhao sa resort. Nang malaman niyang nasa ospital si Chen Zhu, dali-dali siyang tumakbo para hanapin siya. Hindi nagpa-abortion si Chen Zhu. Nagpunta siya sa ospital para magpa-check up sa kanyang pagbubuntis. Ipinaliwanag ni Su Chengzhao ang dahilan ng kanyang pagkawala. Hindi inasahan ni Chen Zhu na talagang nagsisikap siyang maging isang mabuting ama. Lubos siyang naantig. Nagpakita si Jingruo na nakasuot ng wedding dress sa harap ni Xingyan. Nag-propose siya sa kanya sa programa. Walang masabi si Xingyan dahil sa sobrang emosyon. Hindi niya inasahan na darating din ang araw na ito para sa kanya. Inilabas ni Jingruo ang dalawang singsing. Ito ang dalawang singsing na kasama nilang lumaki. Sinuot nila ang mga singsing sa isa-gi-isa. Binati sila ng lahat ng nasa production team. Nagtapos ang programa, ang mga mag-asawa ay sa wakas nagkatuluyan. Hindi nagplano sina Hishu at Kim na magdaos ng kasal dahil pareho silang madaling ma-stress. Ngunit naramdaman ni Jingruo na ang pagdaraos ng kasal ay kagustuhan ni Xingyan. Kaya gusto niya itong tuparin para sa kanya. Gayunpaman, si Xingyan ay hindi na masyadong mapilit tungkol sa pagdaraos ng kasal ngayon. Nagpa siya ang tatlong mag-asawa na magbiyahe ng magkasama para mag-relax. Nagtatapos dito ang serye. Salamat sa inyong lahat sa panonood. Mwah!